Aking mabuting ate. Mag-enjoy ka na lang ngayong gabi. Nakakainis. Nilagyan mo ako ng hihuan powder. Ang ganda. Sino ka? Ako ang bahala sa'yo. Napaka-klise ng simula mo. Ang mga susunod na eksena, madaling hulaan kahit nakapikit. Editor, ang script na ito, pinag-isipan ko ng husto. Tingnan mo pa ng husto. Siguradong magugustuhan mo. Ano pa ang silbi ng gusto ko? Mahalaga na magustuhan ng mga mambabasa. Ngayon, lahat ay gustong manood ng mga kwentong nakakapasok kaagad. Mga cute na bata, paglalakbay sa panahon, dominanting boss. Ganito lang magiging malaking hit. Pero hindi pa ako nagkaroon ng boyfriend o girlfriend. Hindi ako makasulat ng kwento tungkol sa cute na bata. Pag sinabi kong sumulat ka ng kwento tungkol sa isang mamamatay tao, kailangan mo pa bang pumatay ng tao? Hindi ka pa nagkaroon ng relasyon. Hindi ka pa naging ina. Wala ka pa bang ina? Sasabihin ko sa'yo, Yeg, ito ay problema mo mismo. Juan, wala akong kinalaman dito. Nakakainis. Sinasadya niya akong pagtawanan. Hindi pa nakakaranas ng pag-ibig. Kung hindi lang siya medyo gwapo, hindi ko siya papayagang maging pangunahing tauhan sa aking nobela. Inay, inay. Inay, inay. Sino kayo? Sino kayo? Inay, nakalimutan mo. Ako si Dabao Tao Lili. Ako si Bao Tao Fifi. Ako si San Bao Tao Dao Dao. Ako si Bao Tao Lele. Tiyak na 3 bata lang. Bakit 4 ang boses? Inay, nakalimutan mo. Nakatago si Sandi. San Bao. Nakatago siya. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Paano ako nandito? Ito. Sino ang lalaking ito? Nainom ako ng isang tao kagabi. Kababata ko si Tianyao. Malapit na kaming magpakasal. Ngayon, kasama ko ang lalaking ito. Siya. Mukha naman siyang gwapo. Hindi tama. Hindi ito ang pinakamahalaga. Kung magising ang lalaking ito, kailangan ko bang magpakasal sa kanya? Hindi pwede. Nanay, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng gabing ito, ang malaswang iyon ay magiging yang master ng lungsod ng Kingshui. Ni si Mahan, ang ikasyam na asawa. Pagdating ng panahon, ang ating Huanhua City, muling makakabalik sa ilusyon ng sitwasyon ng 4 na lungsod. Talagang matalino ang anak kong babae. Maglagay ng pampatulog at maipapadala ang mga peach sa kama ng batang Panginoon ng King Shui Cheng. Kapag nakita ko ang kanyang mayabang at marangal na anyo, naiinis ako. Kapag siya ay naging nalalanta at napabayaan, hindi siya mag-aasawa. Kailangan niyang mag-asawa. Narinig ko kasi, ang batang Panginoon ng King Shui Cheng ay labis na mahilig sa babae. Baka, ang kanyang katawan ay naubos na. Ayos lang iyon. Hindi magtatagal. Maging balo na siya. Kaya pala ang nangyari sa akin kagabi ay dahil sa inyo, mga magnanakaw na ina at anak. Tia, kapatid, dapat ay mas tahimik kayo sa inyong balak. Ikaw, bakit ka bumalik? Bakit? Hindi ko dinala ang batang Panginoon kasama. Nakakagulat. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nasa ganitong oras na tayo. Bakit ka pa nagpapanggap? Hindi ba't nakipagsabuatan ka na? Kay si Mahan, para isakripisyo ako sa kanya. Para matulungan ang King Shui Cheng na muling bumangon. Kapatid na babae, ang mga plano mo ay talagang maganda. Talagang mahusay ang pagkakaisip mo. Paano mo nalaman ang mga ito? Ngayon, ako ang papalit sa aking ama. Tuturuan kita ng leksyon, anak na Suel. Ama, kakampi sa laban. Anong klaseng kaayusan ito?
Siya. Inlagyan niya ako ng gamot kagabi. Gusto niyang ipadala ako sa kama ng batang Panginoon ng King Shucheng para maging ikasyam na asawa. Ano naman kung ganun? May suporta ng King Shucheng sa Huanghua City. Maaaring nating muling buhayin ang kasagsagan noon. Hindi maganda ang tunog nito. At saka, ang King Shui City ay puno ng bulaklak at kasaganaan. Ang batang panakip sa lungsod, si Simahan, ay isang batang lider na magaling at may potensyal. Magiging ikaw ang ikatlong asawa. May karapatan ka bang magreklamo? Paano mo masasabi yan? Ako ang tunay mong anak na babae. Hindi basta-basta masasabi yan. Noong panahon ng nanay mo, hindi ba niya ako tinago? Kasama ba niya ang ibang lalaki? Hindi ko pa masabi ng tiyak. Anong klaseng ina? Kayong mag-ina. Talagang, mabilis magpalit ng isip. Hindi mo pwedeng insultuhin ang aking ina. Hindi mo pwedeng saktan ang aking anak. Tingnan mo ikaw. Nagalit na ang tatay mo. Tumahimik ka na. Kung hindi dahil sa kanya noon, na kinasal sa nanay mo, mabubuhay pa sana ang nanay ko. May mukha ka pang tawaging ate ako. Naiinis ako sa'yo. Tanga mong babae. Ano nang sinasabi mo? Ano pang ipagkakaila mo? Lin Yui. Nangangahas kang manumpa. Nangangahas kang manumpa na ang pagkamatay ng nanay ko ay wala kang kahit kaunting kinalaman. Araw-araw. May pananagutan ako sa pagkamatay ng iyong ina. Kung may dapat sisihin, sisihin mo na lang ako dahil sobra akong nagmamahal sa iyong ama. Nakaligtaan ko ang nararamdaman ng iyong ina. Ate, matagal na itong nangyari. Patawarin mo na ang aking ina. Impossible. Sa mga taon na ito, kasalanan ko kasi nasanay ka na. Bukas, ipapakasal na kita sa pinuno ng King Shui City para turuan ka niya. Narinig ko na ang batang pinuno ng King Shui City ay napakakisig at pangit. Sabi nga ng kasabihan, maraming malalakas na tao ang pangit. Tungkol sa mga bagay sa kama, tiyak na hindi ito pangkaraniwan. Kailangan mong pahalagahan ito. Nakikita ko kayo. Mukhang mabibigo kayo. Hindi na ako. Dalaga ngayon. Kung dadalhin ninyo ako sa King Shucheng at matuklasan ako ng batang Panginoon, kaya niyo bang haraping iyon? Anong sinasabi mo? Paano mangyayari iyon? Hindi ito. Kailangan bang pasalamatan ang aking magandang kapatid na babae? Yung lalaking iyon ay si Jin. Hindi ko alam. Hindi mo man lang alam kung sino siya. Hindi mo alam. Tapos na ang lahat. Ito ay nagpapaisip sa akin. Bilang pinuno ng Huanghua City, ano na ang natira sa mukha? Kung sakali, na nagsisinungaling siya, bakit hindi natin maghanap ng matatag na midwife para suriin? Tao, dalhin siya muna. Maingat na tingnan mo. Bitawan mo na. Palayain mo ako. Leader ng lungsod. Dumating ang batang leader ng Fijing City. Ano? Narinig ko na ang batang leader ng Fijing City. Maganda at gwapo. Kaya sa isip at sa lakas, makikipag-ugnayan tayo sa syudad ng Fijing. Mas mabuti ito kaysa sa syudad ng Qingshui. Mas malakas ito. Mahal na batang pinuno, hindi ko alam kung bakit kayo nandito sa syudad ng Huanhua. Ano po ang dahilan? Ito ay hindi. Ito ba ang gintong pang-adorno ng peach momo? Paano ito napunta sa kanya? Yung babae na kasama ko kagabi. Sino siya? Peach Tianshan. Swerte mo talaga. Nakapunta ka pa sa kamay ng batang Panginoon ng Jingsheng. Sayang. Akin na siya ngayon. Mahal na batang Panginoon. Ako iyon. Ito lahat. Ay iyon na. Mahal na batang Panginoon. Sa totoo lang, matagal na kitang hinahangaan. Ang mga bagay na ito sa labas ng katawan, hindi ko pinapansin. Ang gusto ko lang ay makasama ka. Lahat ng ito ay kusang loob kong ginawa. Ginoo ng munisipyo. Ito lang ang nag-iisang anak kong babae. Kailangan mong maging matatag para sa aking anak. Magdesisyon ka para sa kanya. Anong pangalan mo? Ako si Tao Iran. Anak ako ng lihim na haring ng Huanhua City. Mag-ayos ka na. Sama ka na sa akin pabalik sa Fijing City. Kailangan nating madaliin na ilabas si Tao Tian mula sa tahanan ng punong lungsod. Huwag na huwag nating hayaan na malaman ng batang punong lungsod. Tama. Ginoo. Masama na. Tumakas ang nakababatang dalaga. Ano? Ay naku.
Bayan ng punong ministro. Batang punong bayan. Batang punong bayan. Dalawa. Tatlo. Apat. Aking sanggol. Mga bata, nais ko lamang na kayo ay maging malusog at masaya. Walang sakit at sakuna. Laging ligtas na lumaki. Nakaligtas ako sa aking nobela. Noong una para umayon sa merkado. Maraming elemento ang isinama. At ang pangunahing kwento ay isang Ngayon, ang sitwasyon ay masama. Hindi pwede. Kailangan kong baguhin ang kapalaran. Sa kwento, si Tao Tianqian. Hindi alam kung sino ang ama ng bata. Siya ang batang pangulo ng lungsod ng Fijing. Alam ko naman iyon. Higit pa rito, ngayon hawak ko. Ang apat na batang may mga kakayahan. Hindi ako naniniwala na matatalo kami niya. Mga bata, halika na. Kayo, gusto ng ina. Talaga bang dadalhin mo kami para makita si Itay? Panahon na para siya. Makilala kayo. Ang saya. Ngunit, may isang kondisyon ang ina. Anong kondisyon? Walang pahintulot ko. Hindi kayo dapat. Sa harap ng iba, ipakita ang inyong mga superpower. Naiintindihan ba? Basta makita ko lang si tatay. Sasang-ayon kami sa kahit ano. Xiao Lingfeng. Maghintay ka lang sa akin. Xiao Lingfeng. Siya ba talaga ang tatay? Sabi ko na, mga mahal ko, kayo, pwede bang huwag masyadong magpaganda ng ganito kaastig? Inay, binilinan mo kaming magmukhang maganda. Kahirapan kaming magpakumbaba. Tama si ate. Ito ay tinatawag na pagtatago. Alam mo ba ang pagpapanggap? Dumating kami ngayon. Hindi pa namin naunawaan ng mabuti. Ang pagkatao ng iyong ama. Hindi pa namin alam kung paano siya haharapin. Inay, masama ba ang trato sa iyo ng iyong ama? Hayaan mong parusahan ko siya. Malakas ang lakas ko. Davao. Alam kong walang hanggan ang lakas mo. Pero, sa Flying Mirror City, maunlad ang lugar na ito. Mahal ang mga bagay dito. Kung masira mo man ang anumang bagay, kailangan magbayad ng maraming pera. Inay, sabihin mo sa akin. Ano ang itsura ni Itay? Ano ang itsura ni Itay? Ano ang itsura ni Itay? Gagamitin ko ang aking malayong paningin at magandang hangin upang tulungan kang makasiguro ng maaga. Alam ko kung ano ang iniisip niya sa puso niya. Mga mahal, alam kong malakas ang inyong kakayahan. Ngunit, kailangan ninyong pangakuan sa akin. Hanggang hindi malinaw ang pagkatao ng inyong ama noon, hindi kayo dapat makialam ang mga bagay sa pagitan natin. Naiintindihan na. Lalo na ikaw. Sanbao, kung susundan mo akong lihim muli, hindi na kita kakausapin. Inay, huwag kang mag-alala. Mananatili akong kasama ang ate at bunso. Palagi. Inay, tutulungan kitang bantayan siya. Kung muling mag-aaway ang bunso, sasaluhin ko siya gamit ang aking kamao. Kaya, magtitiwala ulit ako sa inyo. Tara na, inaasikaso kayo ng nanay na pumasok sa bayan. Hanapin si Itay. Hanapin si Itay na. Mahal na batang lungsod, nakahanda na ang kasal. 7 taon na ito. Sa wakas ay maaari ka nang magpakasal kay Jens. Tao. 7 taon na. Sa wakas ay ikinasal ka na kay Jens. Tao. Nagsalita ako ng labis. Tama nga. Ipinakalat mo na ang balita tungkol sa iyong kasal. Sa oras na iyon, maging ilusyon, ang mga makapangyarihan sa 4 na pangunahing lungsod. Lahat ay darating upang bumati. Ang King Shui City, at ang mga batang Panginoon ng Lingyu City, ay darating din upang bumati. Naiintindihan na. Ang batang Panginoon na ito, ay sa wakas mag-aasawa na. Narinig ko na ang nobya ay, anak ng punong bayan ng Huanhua City. Narinig ko na, nakatira na siya sa tahanan ng punong bayan. Sa loob ng 7 taon, bakit ngayon lang siya ikakasal? Siguradong nagmamadali ang matandang punong bayan, na magkaroon ng apo. Malaking kasalan. Ito ay hindi katulad ng isinulat ko sa aking nobela. Bakit kaya ganito? Baka dahil sa aking paglalakbay sa ibang mundo, na nakaapekto sa takbo ng kwento. Mukhang, kailangan kong mag-imbestiga. Tian, ikaw ay, ako ang kuya mong Tianyao. Jing Tianyao. Ang aking childhood friend. Paano siya napunta dito? Paano ka napunta dito? Hindi ito. Magpapakasal ba si Yanran sa hill ng Fijing City? Na ngayon, pupunta ako sa kasal nila. Ganun ba? Itong mga bata ay sila.
Sila ang mga anak ko. Kaya pala, totoo pala ang mga chismis noon. Mukhang, wala tayong kapalaran. Hindi, basta't hindi ka nagmamalasakit. Maaari kong maging kanilang ama. Ina, talaga bang siya ang ating ama? Hindi. Mga anak, basta't gusto ninyo, gagawin kong inyong ama. Ayos ba? Mingming. Ama. Mingming. Mingming. Huwag kayong magulo. Kuya Tianyao, alam kong mabait ka. Ngunit ngayon, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Hindi ko kayang pigilan ka. Nahanapin ang iyong kaligayahan. Ako, sige na. Huwag na nating pag-usapan yan muna. Aking magandang kapatid na babae. Magpapakasal sa pinuno ng Fijing City. Sa malaking kasal. Kuya Tianyao, pwede mo ba akong samahan para makadalo? Sa kanilang kasal. Noong araw, pinalayas ka nila sa pamilya tao. Pero pupunta ka pa rin ba? Sa kasal niya. Siyempre, gusto kong makita ang aking magandang kapatid na babae. Na nag-aasawa ng maringal. Ang laki dito. Marami na ang mga bata. Talagang masaya rito. Mga anak. Nanay at Tio Jing, lumabas para sa ilang bagay. Nandito kayo. Maging mabait at maghintay kay nanay na bumalik. Okay ba? Nanay, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko. Ang mga kapatid. Tara na. Bakit kailangan ng inang dumalo? Sa kasal ng iba. Ayon sa aking nabasa, iniisip ng ina na ang batang Panginoon na ito ay mag-aasawa. Maaaring siya ang ating ama. Ang ama ay talagang mag-aasawa ng ibang babae. Talagang isang walang kwentang tao. Ayon sa aking hula, tiyak na ilang taon na ang nakalipas. Iniwan niya ang ina na nagdulot ng sakit sa puso ng ina. Siya ay naghirap ng mag-isa upang palakihin kami. Hindi natin maaring hayaan na mag-asawa ang tatay ng ibang babae. Tama, tama. Ang tatay ay para sa atin. Kailangan nating pigilan ang kasal ni tatay. Pero kami ay mga bata. Paano namin mapipigilan? Sa'yo nakasalalay ang lahat, Kuya San. Maligayang bati, maligayang bati. Maligayang bati, maligayang bati. Maligayang bati, maligayang bati. Peach Waifu. Sige, bawin ko. Ang mga alaala na iniwan ng ina. Hindi pinapayagan ng walang kwentang tatay na mag-asawa ng ibang babae. Ano bang nangyayari dito? Sino ang nagpasimulo ng kalokohan? Paano ako magiging tatay? Maliban kung siya ang ipinanganak ng babaeng iyon. Maliit na Panginoon ng lungsod. Dumating na ang tamang oras. Dumating na ang tamang oras. Inaanyayahan ang bagong kasal na pumasok. Pagsamba sa langit at lupa. Sandali lang. Sandali lang. Tao Tianchen, bakit ka nandito? Pumunta ako. Siyempre para kunin ang mga gamit ng aking ina. Ito ba ang panganay na anak ng punong bayan ng Huanhua City? Si Tao Tianchen. Narinig kong siya ay 7 taon na ang nakalipas. Pinalayas mula sa tahanan ng pinuno ng bayan. Bakit ngayon ay nandito na naman? Mukhang magkakaroon tayo ng magandang palabas. Ang iyong ina, saan galing ang mga labi? Saka, siya ay tao ng pamilyang tao. At ikaw ay pinalayas ang pamilya ng tao. Paano ka pa nagkaroon ng mukha para humingi ng kanyang mga bagay? Tao Baichi, alam ng lahat na ikaw ay umangat sa kapangyarihan dahil sa impluwensya ng aking ina. Simula nang ipatayo mo ang babaeng ito, namatay ng kakaiba ang nanay ko. Ngayon, nagdududa ako tungkol sa pagkamatay ng nanay ko na may kinalaman ka dito. Imposible naman yata yon. Ang lakas ng Huanhua City, bagamat pinakamahina, pero ang ugali ng pinuno ng lungsod. Sikat na sikat talaga. Kilalang kilala ang tao, pero hindi ang puso. Bola-bola. Ikaw, salbahe. 7 taon na ang nakalipas. Sinira mo ang reputasyon ng pamilya. Nakipag-ugnayan ka sa ibang lalaki. Kaya ka pinalayas mula sa tahanan ng pinuno. Inanunsyo ko na. Naputulin ko na ang relasyon natin bilang ama at anak na babae. Ngunit ngayon, ay dumating ka sa kasal ng kapatid mong babae. Nakikiusap ka ng walang katwiran. Napakababaw mo talaga. Tao Baichi, ang talino mo sa panliling lang. Talagang lumalakas ka na. Dapat talaga sa'yo yan. Pakiusap, umalis ka na dito. Tao yan, Ran. Siya ang iyong ate. Jing Tianyao, nandito ka rin. 7 taon na ang nakalipas. Yung lalaking nakipag-ugnayan sa kapatid ko. Hindi ka naman yun, di ba? Hindi ka naman yun, di ba? Tumahimik ka. Mas gwapo siya kaysa sa patnugot. Hindi pwede.
Ang kagwapuhan ay nakakasira ng trabaho. Kailangan kong kalmahin ang sarili. Maliit na pangulo ng lungsod. Ang pangalan mo ay Tao Tian-Tian. Eh. Hangin. Huwag mong kalimutan ang iyong pagkatao. Ikaw na walang hiya na babae. Magsimula ka nang umalis dito. Ginoong punong bayan. Tingnan mo nang mabuti. Yung anak mo ang humawak sa akin. Hindi naman ako ang nagpasimula. Hangin. Ngayon ang araw ng iyong kasal. Huwag kang magkaloko-loko. Tagapangalaga. Nagpapatuloy ang kasal. May mahalaga akong anunsyo. Anong anunsyo? Ano ang mas mahalaga kaysa sa iyong kasal? Ano ba ang nangyayari? Kanselahin ang kasal. Ito, ikaw, Kuya Hang, paano mo maaring kanselahin ang kasal ngayon? Nga, kanselahin mo ang kasal ngayon. Paano kami? Ang dangal ng Huanhua City. Saan ito ilalagay? Fenger, huwag ka nang magkalat. Tatay, hindi ako nagkalat. Talagang may tapang ang batang pinuno. Fenger, ngayon, ang mga makapangyarihan sa 4 na pangunahing lungsod. Nandito lahat. Wala akong pakialam sa nangyayari sa paligid. Kahit magulo. Pero ang iyong kasal, kailangang magpatuloy. Hindi ko papayagan na masira mo ang reputasyon ng aking Fijing City. Kuya Feng, ngayon, napakarami na ng mga bisita. Mas mabuti pang simulan muna ang seremonya. Pasensya na po sa inyong lahat. Mula ngayon, opisyal nang kinansela ang kasal. Ikaw, pangalawang pangulo ng lungsod ng Qingshu. Sisimahan. Si Xiao Tai, ang batang pangulo ng Liu City, ay dumating upang bumati. Kuya Xiao, bakit mo kinansela ang kasal? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng buong mundo? Kuya Xiao, bakit mo kinansela ang kasal? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng buong mundo? Ang kasal sa pagitan ng Fijing City at Wanhua City ay isang perpektong pagsasanib. Paano naman maaring gawing biro ni Ginoong Xiao? Hindi ba't dahil sa akin, ang mabait na kapatid, si Tao Tianchen? Si Tao Tianchen. Baka siya yung taong iyon noon. Tama. Ako nga. Sayang naman. Sayang. Noong araw, kung tayo lang dalawa, ay naging maganda ang lahat. Alisin mo ang maruming kamay mo. Mangahas kang maging bastos sa akin. Sa kasal ko, gagawa ka ng ganoong bastos na bagay. Ano ka ba, isang tunay na gentleman? CJ, hindi ako makikipagpaligsahan sa'yo. Ginoong yan. Yung ipinangako mo sa akin noon, hindi mo natupad. Ngayon, ang anak mong babae ay kinansela na ang kasunduan sa kapatid na si Xiao. Ang lungsod ng Huanghua ay isang gubat ng mga guho. Anong plano mo? Ako, pinapayuhan kita. Maagang ibalik ang lungsod ng Huanghua sa aming lungsod ng Qingshui para mapalaya kita. Mahal na Gobernador Xiao, kailangan mo akong tulungan, matanda na ako. Kuya Feng, dahil sa 7 taon nating relasyon, huwag mong hayaang malamon ang Huanhua City ng mga balon. Ginoong yan. Nasa kamay mo ang Huanhua City. Matagal nang sira-sira ito. Sa halip na magpatuloy sa ganitong kalagayan, mas mabuting ibigay ito sa tamang tao. Hintayin mo akong sakupin ang Huanhua City. Tao Tianchen. Ikaw ang magiging alipin ng Qingshu City. Baliw na pag-asa. Huwag kalimutan. Ikaw ang prinsesa ng Huanhua City. May karapatan akong kontrolin ka. Baka hindi alam ng batang pinuno na ako'y pinalayas na mula sa tahanan. Ngayon, anuman ang mangyari sa Huanhua City ay wala nang kinalaman sa akin. Ngunit ang iyong pangalan ay nasa Huanhua City pa rin. Basta't nais ko, maari pa rin kitang kontrolin. Kapatid si Ma. Hindi mo ba masyadong pinapahalagahan ang iyong sarili? Ano ang ibig sabihin ni kapatid Xiao? Hindi ko pinapayagan ang inyong Qingshui Cheng. Siyang Jing Huanhua Cheng. Xiao Xiong. Kahit na ang inyong Feijing Cheng ay malakas at makapangyarihan at mayaman, hindi naman ito maaaring basta-basta na lang. Para sa inyo, isang maliit na Qingshui City. Sapat na. At dagdagan pa ang aking Lingyi City. At dagdagan pa ang aking Lingyi City. Hindi ba? Kapatid Xiahao. Gusto mo ring makialam dito. Hindi ko lang magustuhan yung sobrang dominasyon ng Flying Mirror City. Sige, subukan mo. Kuya Feng, handa kang makipaglaban para sa akin. At laban sa Qingshui City. At Lingyu City. Mahal mo pa rin ako. Tama ba? Nagkamali ka ng intindi. Ayokong mapunta ang Huanhua City sa mga masasamang tao. Kapatid si Ma, kapatid si Xiahao. Magsisimula tayo ng laban sa loob ng 10 araw. Paano ito? Maliit na pangulo ng lungsod. Huwag kang magpadalos-dalos. Narinig ko po sa mga nakaraang taon sa lungsod ng Fijing, sa pamumuno ni Xiao Lingfeng, mahigpit ang disiplina ng hukbo at tumaas ng ilang beses ang kanilang lakas pangdigma. Kahit kami at ang Qingshui Cheng ay pinagsama, hindi rin naman sigurado nakalaban ng Fijing Cheng. Ano ang gagawin natin? Nasabi na ang mga salita. Hindi naman ako pwedeng umatras, di ba? Tama nga.
Ngayon ay kilalanin ang sitwasyon. Paano na tayo makikisalamuha sa hinaharap? Walang silbi ang lakas. Maaari tayong gumamit ng talino. Si Mengzi ay isang general na tagapayo. At isang tanyag na makata. Kahit na ako'y may kaunting kaalaman sa panitikan. Mas mabuti pa, makipagtagisan sa kanila sa tula. Tukuyin ang husay. Maganda ito. Maganda ito. Kapatid Xiao. Ang laban na ito, walang kabuluhan. Tayo, kamusta ang laban ng talino? Nakatutok ako. Kami sa lungsod ng malinis na tubig, ay may isang magaling na iskolar. Magbibigay kami ng unang linya. Kayo ang bahalang sumagot ng pangalawang linya. Kung makakasagot kayo, kami sa lungsod ng malinis na tubig, tanggapin na lang na natalo. Hindi na muling makikialam. Ang usapin ng lungsod ng Huanhua. Magpaligsahan sa pagtugma ng mga linya. Paano ba ito sabihin? Isa rin akong manunulat ng sinaunang romansa na walang gaanong kilala. Ang ganitong maliit na bagay na pagtugma ng linya. Madali lang talaga sa akin. Mahal na batang Panginoon. Bakit hindi? Hayaan mo akong subukan. Ikaw, Ek, mas mabuti pang huwag ka nang lumabas. Mawawalan ka ng mukha, di ba? Nga. Hindi ka naman nag-aral mula pagkabata ng pag-awit ng tula at paggawa ng tugma. Kaya huwag ka nang lumabas para ipahiya ang sarili. Sa tingin ko siya, sadyang gusto niyang matalo tayo para maghiganti sa atin. Ano sa tingin mo? Nakapili na ba ng tao? Mahal na puno, hayaan mo akong subukan. Anong iniisip ng babaeng ito? Ano nga ba? Mas mabuti pang obserbahan. CJ, ikaw ang papalit para sa lungsod ng Fijing. Kapatid na Feng, huwag nang magdaldal. Ngunit, may isa pang bagay. Mayroon akong isang kondisyon. Kung mananalo ako, hayaan mong kunin niya ang mga alaala ng aking ina. Ibalik mo sa akin. Impossible. Pangako ko sa'yo. Liking Yuan. Sige na. Tingnan mo ang itsura niya. Mukhang hindi naman siya isang babaeng bihasa sa panitikan. Ito ang aking unang linya. Bawat patak ay nagiging agos. Malawak na alon. Umaagos ng masigla. Maruming dagat. Sa unang linya, bawat salita ay may salitang tubig. Talagang pambihirang likha ito. Hindi nakakagulat na ito ay lungsod ng malinis na tubig. Unang babaeng valedictorian. Ikaw na. Napakasining ng iyong itaas na linya. Siguradong hindi niya ito masasagot. Hindi niya masasagot. Kaya't sumuko na lang. Tama yan. Huwag nang sayangin ang oras ng lahat. Talagang maganda ang iyong itaas na linya. Ngunit, hayaan mong sabihin ko tungkol sa pares na ito. Hindi ito mahirap para sa akin. Sige, ipakita mo. Dahil sa tingin mo ay hindi ito mahirap. Kaya't bilisan mo na. Makinig ka ng mabuti. Gubat, koleksyon ng mga puno. Mga haligi at lintel ng gusali. Mga punong kahoy na lahi ng camphor, cedar at katalpa. Mga beam at rafter. Ang iyong unang linya ay lahat may salitang tubig. Ang aking pangalawang linya ay lahat may salitang kahoy. Liking Yuan. Ayos pa ba ang pagkakapantay? Para sa kanya, bundok at dagat. Shanghai Guan. Araw-araw, buwan-buwan, lawan ng buwan. Tubig na sumasalamin sa araw at buwan. Sa silangan, buwan sa kanluran. Sa langit ay nabuo ang maliwanag na salita. Ang lalaki ay nasa kanan. Ang babae ay nasa kaliwa. Itinalaga ng mundo ang tamang tao. Ulan sa loob ng butas ng bintana. 2 tuldok sa silangan, 3 tuldok sa kanluran. Hatiin ang pakwan. Pahalang na 7 hiwa, patayong 8 hiwa. Ang umaga ay parang borda. Nishikawa Kin. Ang kagandahan ay pumuno sa mga bundok at ilog. Ang bagong buwan ay parang pana. Pana ng huling bahagi ng buwan. Naputol ang pana, nagulat ang mga kwerdas ng gitara. 2 puno ay naging gubat. 2 apoy ay naging apoy na malakas. 2 lupa ay naging haligi. Kahoy ang nagsisindi ng apoy. Apoy ang nagiging lupa. Buhay na walang hanggan. 3 ginto para sa kita. 3 tubig para sa myo. 3 bato para sa li. Ginto na tumutulo ng tubig. Tubig na tumutulo sa bato. Buhay na nagbabalik sa pinagmulan. Para sa kanya. 2 unggoy na pumutol ng kahoy sa gitna ng bundok. Tingnan ang inang unggoy. Paano niya hinaharap? Isang kabayo ang nalunod sa putik. Tinanong, paano lalabas ang maliit na hayop sa problema? Sa loob ng Jingxiu, ang dragon ay hindi humihikab. Ang tigre ay hindi umaatungal. Nakakatawa ang maliit na katulong. Sa larawan, bulaklak na walang dahon, ang kwerdas ay walang tunog. Ang babae na guro. Kalungkutan, kalungkutan. Ako ang pinakamagaling na iskolar ng King Shuicheng. Nasa langgo ng mga pangunahing ministro. Kayo'y mga mabababang tao, na marunong lamang magmanipula. Ako'y isang ligaw na manok mula sa bansa ng Wenshan, na maihahambing sa isang kulubing walang halaga. Ako'y isang diwata na bumaba sa lupa, na may espesyal na kakayahan. Masyadong mayabang. Ikaw, Liking Yuan, napakamatalas ng iyong dila. Mas mabuti na lang, ako ang gagawa ng tugma. Ikaw ang sumagot. Kung hindi mo mahanap ang tugma, kailangan mong sumuko. Paano? Ihanda mo ang iyong mga kabayo. Isang bayan, 2 na yon. May 3 guro. Hindi alam ang 4 na aklat at 5 klasikong akda. Tanging kayang ituro ang 7, 8, 9 na mga bata. Napaka-bold. Ito, para sa kanya. Ang pagkakaugnay na ito mula 1 hanggang 10. Talagang ganap. Paano posible na may makakakuha nito? 10 lalaki, 9 na basura. Patayo, 8 magagandang asawang babae. Walang pakialam sa 7 butas at 6 na laman. Basta't masaya sa loob ng 3 araw.
Napakabastos. Ayos. Sumuko ang King Shui Cheng. Hindi ko inasahan. Itong babae, talagang may kakayahan. Paano siya naging ganun kahusay? Ang pagtutunggali ay simpleng libangan lamang. Hindi ito talagang mahalaga. Ginoong tao, paano kung magtalo tayo sa tula? Ginoong Lao, mangyaring ipagpatuloy. Ginoong Lao, isang dakilang makata sa mundo ng tula. Nagbigay ng napakahirap na tanong. Para sa akin, parang ginagambala kita. Kaya't magpapakasaya tayo. Gamitin natin ang liwanag sa salamin, anino sa tubig bilang tema. Ang mga ito ay mga karaniwang imahen. Bawat isa sa atin ay gagawa ng isang tula. Hayaan nating husgahan ng lahat kung paano. Paano ba sabihin? Mula pagkabata, binasa ko rin ng madalas. Ang 300 tula ng Tang. Baka hindi mo kaya. Kung ganoon, Ginoo, ikaw na po ang mauna. Salamin ng mga bulaklak sa harap at likod. Ang mukha ng bulaklak ay nag-ugnay. Ang langit at ulap ay pareho ng liwanag. Sa loob at labas ay puno ng kaliwanagan. Ang tula na ito ay hindi lamang tungkol sa tanawin, kundi mayroon ding pilosopiya. Talagang hindi nakakagulat. Ang makata sa larangan ng tula, na sumulat ng tula, ay talagang magandang tula. Ang tulang ito ay talagang maganda, na pinagsasama ang damdamin sa tanawin, na walang mahanap na kapintasan. Maliit na bata, ikaw na ang susunod. Matanda na ako. Bibigyan kita ng isang insenso na oras. Kumusta? Hindi na kailangan. Agad ko nang masasagot. Mukhang bata ka pa. Ngunit hindi ka rin pala mahina. Sino ang nagbigay sa akin ng labis na talino? Bawasan mo ang mga walang kwentang usapan. Magsimula ka ng gumawa ng tula. Alin sa mga tula ang dapat kong isalita? Kung masyado itong sikat, baka makita nila ako. Matagal na akong nag-iisip. Wala akong maisip. Sinasabi pa bang hindi ka nagsisinungaling? Bakit ka nagmamadali? Ako ay meron na agad. Ngunit iniisip ko lang kung anong tula ang gagamitin ko para sa'yo. Makinig ka dito. 3,000 pulgadang puti ang buhok. Ang lungkot ay parang isang mahabang linya. Hindi alam sa salamin. Saan nakuha ang hamog ng taglagas? Magandang tula. Magandang tula, magandang tula. Tungkol sa tula niya, ano sa tingin mo? Mas maganda ito kaysa sa tula ni General Meng. Ang babaeng ito ay sumusulat ng tula. Ganito pa nga kagaling. Isa lang ang napanalunan mo. May 3 pa sa likod. Sige, si Meng Fuzi na. Ipagpatuloy ang pagtula. Susunod na. Panahon na ng bulaklak. Bumukang taglagas, isang sanga ng bagong dahon. Hindi nag-aangkin ng pinakamagandang tagsibol sa hardin. Walang salita ang mga peach at plum, saan pa. Ngunit nakangiti sa hangin, ang araw ay tila tao. Magandang tula, magandang tula. Magandang tula nga. Ang tulang ito, hindi lamang puno ng mga larawan, kundi nakakaakit din ng mga klasikal na ideya. Talaga namang, napakaganda sa mundo. Hindi nakakagulat na siya ay isang dalubhasa sa tula. Napakaganda ng tulang ito. Bata, kung hindi mo kaya, maari kang sumuko na lang. Ikaw ay may mga ilusyon. Gumawa si Ginoong Meng ng ganito. Napakagandang tula. Sa tingin mo ba may pagkakataon ka pang manalo? Dahil gumawa si Ginoong Meng ng isang tulang may mga sanggunian. Gagawa rin ako ng tula na may mga sanggunian para sa iyo. Sige nga. Titingnan ko kung gaano karaming mga talinghaga meron ka. Ang ulap ay tila damit, ang bulaklak ay tila anyo. Ang simoy ng tagsibol ay humahaplo sa bintana, ang hamog ay sagana. Kung hindi sa tuktok ng bundok ng mga perlas na kita. Sana ay nagtagpo tayo sa ilalim ng buwan sa Yautay. Hindi ko akalain na sa mundong ito mayroong ganitong magagandang taludtod. Hindi ako naniniwala na ito ang iyong isinulat na tula. Siguradong kinuha lang ito. Naku, nahuli ba nila tayo? Ikaw, sinasabi mong kinuha ko lang. May ebidensya ka ba? Dati sa bahay ng aking mga ninuno. Nakita ko na sa koleksyon ng tula. Ito ay koleksyon ng kanyang lolo. Ano ang apelyido ng iyong mga ninuno? Walang kwenta. Ang apelyido ko ay Meng. Siyempre, ang mga ninuno ko ay Meng ang apelyido. Kaya hindi ito tula na isinulat ng iyong mga ninuno. Ang tulang ito ay may 2 linya lamang. Kung makakapagsalita ka ng susunod na linya, aaminin ko na ito ay tula ng iyong ninuno. Ito, mayroon o wala. Wala. CJ, kung makakagawa ako ng 2 linya sa likod, kaya kailangan mong aminin na ang tulang ito ay hindi isinulat ng iyong mga ninuno. Hindi ako naniniwala na kaya mong gumawa ng ganitong napakagandang tula. Pakinggan mo ito. Siksik ang mga sanga, mabango ang hamog. Ulilang pag-ibig sa bundok ng Ushan. Sino sa palasyo ng Han ang makakasing ganda? Kaawa-awang Fian na nakasandal sa bagong makeup. Ginoong Meng, ano sa tingin mo sa tula na ito? Kahit na nanalo ako ng 2 laro. Sa susunod na 2 laro, tiyak na babawi ako. Sa tingin ko ikaw ay hindi iyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Walang kwentang usapan. Ngayon, oras na ng tubig. Ang Yangtze na umaalon sa habang buhay na alon. Ang langit at lupa, isang nag-iisang bangka, mahirap iguhit. Tanging mga sigol at egret sa baybayin ang naroon. Ang kasaysayan ng tao, tagumpay at kabiguan sa ilalim ng asul na langit. Talagang napakalakas ng hangin, di ba? Itong tula, parang nakikita ko na ang malakas na agos at alon ng Yangtze at ang mga ibon sa baybayin na lumilipad-lipad. Talaga namang hindi mo masasabi. Nasa isip ko na ang imahe. Batang babae, tiyak ng talo ka na sa laro na ito. Itong tula, mula sa ritmo hanggang sa diwa, ay napakahusay mong hawak. Sigurado ka bang makakagawa ka?
ng mas magagandang tula kaysa dito. Ano nang hirap doon? Bata ka pa. Humahanga ako sa iyong tapang. Ngunit sa tula na ito, hindi mo ako matatalo. Ang malaking ilog ay umaagos. Ang alon ay humuhugas ng mga bayani sa buong kasaysayan. Sa kanurang bahagi ng lumang kuta, sinasabi ng tao na, ito ay ang Red Cliffs ni Zaulang ng tatlong kaharian. Buhangin sa gitna ng unos, malalakas na alon sa dalampasigan. Umaabot ng libu-libong niebe. Ang mga bundok at ilog ay parang larawan. Sa isang sandali, ilang mga bayani ang narito. Ang tula na ito ay may makapangyarihang diwa. Ang estilo ay matatag at makapangyarihan. Malakas na umaawit ang mga tao. Ang laki ng kanyang saklaw. Talagang hindi pa ito nakita dati. Kalahati lang ang naaalala ko. Kayo ay talo na. Kung naaalala ko lahat, kayo ay tiyak na magpapaamo sa akin. Hindi ito kasama. Bakit hindi ito kasama? Kakatapos lang nating pag-usapan. Ang laban ng tula. Ikaw na. Ang may di maayos na sukat. Siyempre, hindi ito kasama. Ito ay isang tula, alam mo ba? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko kailanman narinig ang salitang ito. Maikli ang buhok mo. Maikli rin ang iyong karanasan. Nangangahas kang sabihing ignorante ako. Ano naman kung sasabihin kong tanga ka? Hindi ito bibilangin. Sa huling laban tayo magpapasya. CJ, pagpapatalo kita ngayon. Tunay na sumasang-ayon. Huwag mong sabihing inaabuso kita. Sa pagkakataong ito, gagamitin natin ang tula. Na Shui Diauj 2 para sa buwan. Kaya mo ba? Shui Diauj 2. Hindi ba't nais niyang isulat? Ang Shui Diauj 2 ni Sudongpo. Makinig ka. Sumisipsip ang pilak na palaka ng malinaw na hamog. Dinudurog ng puting kuneho ang mahiwagang hamog. Sa aso na langit, maliwanag ang lahat ng bagay sa ilalim ng buwan. May isang bagay na mapurol ang kulay sa gitna nito. Parang isang sinamon na nilalabasan ng hangin. Ginugugol ang pagsisikap gamit ang palakol na yari sa ulap at jade. Ang bulaklak ng taglagas ay kusang mabango. Ipininta ang anino ng buwan. Humihit ng bango mula sa langit. Kakaibang kambal na diwata. Oh ha! Nabawasan ang liwanag. Mga kilay na parang bagong guhit. Para kanino ang huling pag-aayos? Naririnig na para sa emperador ng kaiyuan. Nakapunta sa King Suxianfu. Isang awit ng Nyang. Kailan kaya ako makakabalik? Walang ibang makapagpahayag ng damdamin. Kailangan pa rin ang makatambatikan. Guro ng musika. Ang kantang ito ay dapat nasa langit. Mahirap makatagpo ng ganito sa mundo. Mataas ang talino ni Meng Fuzi. Humahanga ang maliit na babae. Ikaw na. Talagang maganda ang Shui Diauj 2 ni Meng Laofuzi. Tama nga. Ngunit, ang aking Shui Diauj 2 ay mas mahusay sa iyo. Mga walang kabuluhang salita. Ang kantang ito ni Meng Laofuzi ay hindi lamang pambihira, kundi walang kapantay. Sa loob ng ilang daang taon, hindi na maaaring may makatalo sa kanya. Kaya, hayaan ninyong linisin ko ang inyong mga tainga. Walang kahihiyan. Mahal na pinuno, pahiram ng iyong 7 kwerdas na gitara. Bakit mo kailangan ng gitara? Dahil ito ay mga liriko. Kaya, dapat itong kantahin. Talagang katawa-tawa. Ang melodya ng Shui Diauj 2 ay matagal nang nawala. Paano mo magagampanan? Ito ay aking sariling bagong likha. Fiteng. Kunin mo ang aking 7 kwerdas na gitara. Iyan. Kaya't hinihikayat ko kayong lahat na makinig ng mabuti. Pakinggan ninyo. Kailan darating ang maliwanag na buwan? Hawakan ang alak sa ilalim ng asul na langit. Hawakan ang alak at tanungin ang mga dalubhasa. Hawakan ang alak at tanungin ang asul na langit. Hindi alam ang mga palasyo sa langit. Hindi alam ang kayamanan sa langit. Hindi ko alam kung anong taon ngayon sa langit. Anong taon na ba ngayon? Nais kong sumakay sa hangin at umuwi. Ngunit natatakot akong ang mga palasyo at mga tahanan ay masyadong mataas at malamig. Sumasayaw ako at nilalaro ang liwanag. Paano ito posible? Ito ang himig ng Shui Diauj 2. Hindi lang siya magaling magsalita, kundi marunong din siyang tumugtog at kumanta. Maganda ang unang bahagi. Hindi masama. Ang ikalawang bahagi, tiyak na pangit na ang pagkakasunod-sunod. Tama. Ano ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nagkakahiwalay at nakikita muli? May mga kalungkutan at kasiyahan ang tao. May mga pagbabago ang buwan, mailiwanag at dilim. Mahirap talagang makamit ang kabuuan sa mga bagay na ito. Umaasa akong magtatagal ang tao, at sabay-sabay nating masilayan ang buwan. Ito, ikaw, babae. Paano makakasulat ng ganitong kagandang tula? Guro. Ito ang tinatawag na, may mas mahusay sa tao, may mas mataas sa langit. Guro, nahihiya akong hindi umabot. Hindi dapat sumuko si Guro Meng. Susunod ay, ang dalagang ito, napakamalikhaing isip, napakatalino. Ako, na matanda, kahit gaano pa man ako magsikap, hindi ko siya mahihigitan. Ako, mas gugustuhin kong matalo. Hindi inakala, ang dakilang Makata, ay natalo pa sa isang, hindi kapansin-pansing dalagitang babae. Talagang nakakagulat. Nga. Medyo nga. Dahil sumuko na kayo. Kailangan ninyong isuko ang Huanhua City. Ako, sa Qingshu City,
ay handang isuko ang Huanhua City. Ako, sa Lingyu City, ay handang isuko ang Huanhua City. Kung ganoon, pakiusap sa dalawang batang pangulo ng lungsod na bumalik na. Fipeng, ihatid ang mga bisita. Opo. Lahat sila ay umalis na. Bakit hindi ka pa umaalis? Kuya Feng, hindi kita maiiwanan. Nakakancel na ang kasal natin. Bakit ka pa nandito? Sinabi mo lang na nakansela. Pero hindi mo sinabi na natigil na. Hanggang hindi ka nag-aasawa. Maghihintay ako sa'yo. Taon na walang kasal. Naghintay ako sa'yo ng 1 taon. Kaya maghintay ka na lang. Ibabalik ko ang jade comb na iniwan sa akin ng nanay ko. Ibabalik ko. Yung sirang kahoy na suklay. Bakit ko dadalhin to sa katawan ko? Maliit na prinsipe. Kanina ay pumayag ka na sa akin. Mahal na punong lungsod. Ngayon, kung hindi mo ibibigay ang suklay, mukhang mahihirapan kang makaalis dito. Mahal na batang lungsod. Pakiusap, huwag mong salingin ang aking hangganan. Hindi ko magagawa. Hindi ko magagawa. Kukunin ko na ito. Ingat ka sa sarili mo. Tao Chian. Ngayon, sa harap ng maraming tao, nilalait mo ang iyong ama. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng buong mundo? Noong pinalayas mo ako sa bahay noon, may tingin ka ba sa akin na parang anak na babae? Sobra na yan, Tao Tianchan. Paano ka makipag-usap sa tatay mo? Hindi ka ba natatakot na maparusahan? Mapaparusahan. Sabi nga ng kasabihan, kahit ang tigre, hindi kumakain ng kanyang anak. Noong panahon na yon, pinalayas niya ako sa bahay. Hindi ba siya natatakot na mabagyo ng kidlat? Itay. Ginoo. Tao Tianchan. Kung mapapahamak mo ang itay, ang masamang reputasyon mo bilang di mabuting anak, ay magiging tanyag sa buong Jinghuaxu. 4 na malalaking lungsod. Tao Xian, gusto mo bang patayin ang ama mo? Iyan ang gamot na pangligtas kay tatay. Kung hindi mo ibabalik sa kanya, mamamatay siya. Tama nga, hindi ito gamot talaga. Ito ang Chen Pi Wumi na candy. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong tikman ito. Talagang candy ito. Buti na lang ay napanatili ang aking orihinal na karakter. Kung hindi, malala na sana ako. Siguradong maling gamot ang nakuha ko. Dahil walang panganib sa buhay ang matandang punong bayan, maaari na kayong umalis, mangyaring umuwi na. Ginoong tao, pakiusap, sandali lang. Mayroon bang anuman? May kailangan ng batang punong bayan kay Ginoong tao. Nakipagkita ang batang punong bayan kay Ginoong tao ng nag-iisa. Mahal na puno ng lungsod, may kailangan ka ba sa akin? Sinira mo ang aking kasal. Hindi ba dapat kang humingi ng tawad? Si Tao Yanran ay isang green tea. Tinutulungan kita, okay ba? Kailangan mo pa ba akong patawarin? Talagang nakakatawa. Pasensya na po, Ginoong Pangulo ng Lungsod. Bigla ang nangyari kanina. Wala po akong magawa. Ginoong Pangulo ng Lungsod. Sana po ay maintindihan ninyo. Paano kung hindi ako makaintindi? Ikaw mismo ang nagpasya na kanselahin ang kasal. Ano ang kinalaman ko doon? Wala akong pakialam. Kailangan mo akong bayaran. Paano mo ako babayaran? Sa pamamagitan ng sarili mo ba? Paano mo ako babayaran? Sa pamamagitan ng sarili mo ba? Naku. Kung pumayag ako, ano ba ang gagawin ko? Iaalay ang sarili. Wala ka pang karapatang gawin iyon. Ayos lang iyon. Ikaw, ang kasal ngayon, ay may 100 mesa ng handaan. 1 mesa lamang ng handaan. Sige, bilangin natin ito bilang 100 liang. Bigyan mo ako ng 10,000 liang. 10,000 liang. Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Wala kang pera. Kung ganoon, ibenta ka na lang. Doon sa Qihongyuan. Dapat, pwede bang makakuha ng kaunting pera pabalik? Xiao Lingfeng, huwag kang masyadong sobra. Illegal ang trafficking ng tao. Ayaw mo ba? Siyempre, ayaw ko. CJ. Sige, subukan mo sa akin. Pumunta sa palasyo ng Panginoon ng lungsod para magtrabaho. Gamitin ang sweldo mo para bayaran. Kung hindi ko siya papayagan, mukhang hindi na tayo makakaalis ngayon. Para sa aking mga mahal, kailangan ko munang magtiis pansamantala. Sige na, pipirmahan ko na lang sa'yo. Pero may kondisyon ako, na hindi dapat masyadong mababa ang sweldo. Maaari kang magtiwala dito. Ang sweldo sa aming punong bayan ay nakabatay sa iyong posisyon at kakayahan.
Napakamakatarungan. Tumingin. Ang sahod ng kusinera ang pinakamataas. Buti na lang at ako ay isang homebody. Medyo marunong naman akong magluto. Araw-araw. Bakit palagi mong tinitingnan? Itong listahang ito sa kamay mo. Anong nakasulat dyan? Bukas ko. Kailangan kong pumunta sa tahanan ng punong lungsod bilang kusinera. Bakit? Si Xiao Lingfeng. Sinabi niyang sinira ko ang kanyang kasal. Pinapabayaran niya sa akin ang utang. Wala naman akong ganong kalaking pera. Kaya't kailangan kong magtrabaho para makabayad. Magkano ang pinapabayad niya sa iyo? Ako ang magbibigay ng perang ito. Kapatid na Tian Yao. Ito ay tungkol sa sarili ko. Araw-araw. Ang iyong mga bagay ay mga bagay ko rin. Kapatid na Tian Yao. Sa ngayon, ako ay isang pasanin. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Hindi niyo ba nakita? Si Inang sa lugar ng kasal. Talagang kahanga-hanga. Kapatid na bunso. Totoo bang si Ginoong Batang Lungsod ang tatay? Gwapo ba ang tatay? Hindi ko pa matiyak kung siya ang tatay. Ngunit totoo na gwapo siya. Ano na ang nangyari sa kasal? Siyempre, ito ay sa ilalim ng malaking gulo namin ng nanay. Nakakancel ito. Wow! Ayos lang. Ngayon, makakapag-asawa na si Itay kay nanay. Hindi naman sigurado iyon, oh. Bakit? Bakit? Una, siya ang ating tatay. Pangalawa, kailangan niyang dumaan sa ating pagsusuri. Tama ang sinabi ng bunso. Kailangan niyang dumaan sa ating pagsusuri. Kung gayon, bibigyan natin siya ng marka. Kailangan makapasa ng higit sa 70 puntos para mapag-isa si tatay at si nanay. Mga mahal kong anak, nandito na si nanay. Nanay. Mga mahal kong anak, may magandang balita si nanay at isang masamang balita na dapat kong sabihin sa inyo. Anong gusto niyong marinig muna? Masamang balita. May utang ang nanay ng marami. Kailangan niyang magtrabaho sa labas para magbayad. Nanay, malakas ako. Maaari kitang tulungan na magtrabaho sa labas. Hindi na kailangan. Bata ka pa ngayon. Ilegal ang pagkuha ng mga batang manggagawa. Nasaan ang magandang balita ng nanay? Ang magandang balita ay nakapagtrabaho na ang nanay. Ngunit, wala na siyang masyadong oras sa hinaharap. Kasama ko kayo. Nanay, aalagaan namin ang aming sarili. Tutulungan din kitang alagaan sila. Mabuting anak. Ngayon, nakansela ang kasal. Paano mo ako papabalikin kay Itay? Na may mukha pa. Sisi ng babaeng iyon. Hindi lamang nagdulot ng gulo sa kasal, kundi nakuha rin ang mahalagang batong jade. Huwag kang magmadali umuwi. May paraan ako para mapabalik ang isip ni Kuya Feng. Anong paraan meron ka? Mabait na anak, basta buntis ako sa kanya. Hindi ako naniniwala na magiging matigas pa ang puso niya. Kuya Feng, gabi na, hindi ka pa nagpapahinga. May kailangan ka ba? Narinig ko kay Fei Peng na hindi ka pa kumakain ng hapunan. Naghanda ako ng lugaw para sa iyo. Subukan mo. Ilagay mo dito. Kuya Feng, kahit na kinansela mo ang kasal ngayon, noong gabing iyon 7 taon na ang nakalipas. Nagawa ko na. Tinuturing kitang asawa ko. Bakit ngayong gabi? Balikan natin ang lumang pangarap. Abala ako sa trabaho. Huwag mo akong istorbohin. Kung wala akong pahintulot. 7 na taon. Kuya Feng, wala ka bang kahit kaunting nararamdaman para sa akin? Wala ka bang kahit kaunting nararamdaman para sa akin? Ginoo ng lungsod. May masama nang nangyayari. Makitid ang puso ni Gili. Tao, nawasak ko ang kanyang magandang plano. Siguradong lalaban siya sa atin. Anong nangyari? Bumalik ka, batang punong lungsod. May kailangan ang dating punong lungsod sa'yo. Tatay, hinahanap mo ako. Bakit mo kinansela ang kasal ngayon? Ngayon, dapat ay bigyan mo ako ng paliwanag. Dahil lang sa papel na ito na walang katotohanan. Kanselahin mo ang kasal. Feng talaga namang kalokohan ito. Hindi ito kalokohan, Itay. Naalala mo ba? Sa kasal, sinabi ni Ginoong Yan na sinisira ni Tao ang reputasyon ng pamilya. Nakipag-ugnayan sa iba, kaya siya itinaboy mula sa pamilya ng Tao. Nag-aalinlangan ka na ang babae noong gabing iyon ay si Tao Tiantian. Hindi si Tao Yan Ran.
Ito ay isang hula ko lamang. Impossible. Alam na niya ngayon, ang iyong pagkakakilanlan. Kung siya ang babae noong gabing iyon, paano niya kayang tiisin? Na hindi ito sabihin. Ito rin ang hindi ko maintindihan. Sa kabuuan, tiyak na malalaman ko ang katotohanan ng mga pangyayari. Sige na, kung ang babaeng iyon ay nagdala ng anak ng angkan ng Xiao. Hindi ka pakakasal kay Tao Yanran. Ay tama rin. Ito, sinuportahan ka ng ama. Hindi ko papayagan ang sinuman na nakawin ang anak ng angkan ng Giant. Mula ngayon, ikaw na ang kusinera ng kusina ng opisina. Inutos na ito ng Batang Pangulo. Gawin mo ang iyong pinakamahusay na putahe. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. CJ, mula ngayon, ikaw mismo ang magluluto para sa Batang Pangulo. Maglagay ng tsaa at tubig. Bakit naman? Hindi ba trabaho iyan ng mga katulong? Mahal na Batang Pinuno, naghapunan na. Gusto kong pakainin mo ako. Gusto kong pakainin mo ako. Mahal na Batang Pinuno, ilang taon ka na? Hindi ka ba makakain mag-isa? Pakisuyong isaalang-alang ang iyong katayuan. Ngayon, ikaw, ay isa lamang sa mga alipin ng aming punong bayan. Alipin ako. Ngunit tao rin ako. Ang pagkain na ito, kakainin mo ba o hindi? Peach Chayan-Chayan, huwag mong galawin ang aking hangganan. Anong balak mo? Nagdala ka ng gulo sa kasal. Hindi ba't gusto mo lang makuha ang aking atensyon? Wala akong ginawa. Wala ako. Ng ganyang klase. Ng paurong-urong na paraan. Walang kwenta yan. Ako ay paurong-urong. Maliit na Panginoon. May delusyon ka yata. Delusyon. Sabihin mo, noong mga taon sa Huanhua City, ang babae sa guest house. Ikaw ba iyon? Bitawan mo. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Kung hindi mo ako pinainom ng hihuansan, paano ko magagawa yon? Na tumakbo sa kwarto mo. Lahat ng ito ay isang patibong na itinakda ng inyong Huanhua City para lang mawala ako ng kapangyarihan ng pamilya Xiao. Xiao Lingfeng, talaga namang mahusay kang magparatang sa mabubuti. Nang gabing iyon, ganun din ako. Nainom ako ng labis na alak at nagkataon na nakasama kita. Ngayon, sinisisi mo pa ako. Hindi na kita sinisisi, mabuti na lang. Sa wakas, umamin ka na. Tama nga. Ako nga, anong masama doon? Bakit mo ako papatayin? Tao Chayan-Chayan. Ang hirap hanapin kita. Bakit mo ako hinahanap? Baka, nananabik ka pa rin sa gabing iyon. Siyempre naman. Binigyan mo ako ng hihuan powder. Tiyak na mali ang kamalayan. Tama. Noong gabing iyon, pakiramdam ko ay karaniwan lang. Karaniwan? Bakit naging karaniwan? Mahal na Pinuno. Ang sinasabi ko, hindi ba ito isang hamon sa iyong dignidad? Peach araw-araw. Parang naglalaro ka ng apoy. Sabi, pagkatapos ng gabing iyon, nabuntis mo ba ako? Pagkatapos ng gabing iyon, nabuntis mo ba ako? Anong sinasabi mong kalokohan? Akala mo ba ikaw ay baboy? Sakto lang, kaya't manumpa ka. Kung niloko mo ako, sana'y magalit ang langit. Sabi ng tatay ko, sana'y magalit ang langit. Pati ikaw, sana'y magalit ang langit. Kayo mga lalaki, ganyan ba ang pag-threaten sa mga babae? Kung malaman ko lang, nalihim mong pinanganak ang anak ko. Tiyak na hindi ka makakaligtas. Ate, ang boring dito. Na miss ko na si nanay. Nagtatrabaho si nanay. Ang ganda-ganda niya. Walang peligro siguro, di ba? Kapatid na babae. Kapatid na babae pangalawa. Gamitin mo na ang iyong malayong mata at malakas na pandinig. Tingnan mo kung nasaan si nanay. Pero si nanay ay mahina. Hindi tayo pwedeng gumamit ng superpowers. Para na rin sa kaligtasan ni nanay. Hindi ka tumitingin. Baka lumabas ako at hanapin ang nanay ko. Huwag akong tingnan. Napakadelikado nitong Xiao Lingfeng. Huwag na huwag siyang makakaalam. Tungkol sa mga bata. Ngayon, si Tao Yanran ay hindi pa umalis sa Fijing City. Hindi ko alam ang iniisip niya. Kung ako lang, may kakayahan sana akong basahin ang isip ni si Bao. Sabi ni Inay, may kakayahan siyang basahin ang isip ni Kuya Si. Sana nga. Siguradong may problema siya. Lalabas ako para tingnan. Ate, umalis si Sandy. Ingatan mo si Sidi. Lalabas ako para hulihin siya. Ate, mag-ingat ka. Narito ang tahanan ng pinuno ng bayan. Nandito ang nanay. Sandy, hindi ka pwedeng pumasok. Ate, gusto kong iligtas ang nanay. Maaaring may panganib ang ina. Ganyan ka. Basta-basta kang magtatanong. Baka madiscover ka pa. Impossible. Kaming ilan lang. Walang makakaabot sa atin. Paano ako madidiscover?
Tama rin naman. Eh, ayaw mo rin namang mapahamak ang ating ina, di ba? Nga. Sige, pumasok tayo ng sabay. Tama. Mga bata tayo. Kahit na mahuli tayo, pabubulaan ka lang bilang isang pasaway na bata. At itatapon lang. Bukod pa rito, malakas ka naman. Bakit ka pa matatakot sa mga matatanda? Tama ka rin. Tara. Nasaan si inay? Nandito lang. Sige, maghanap pa tayo. Okay. Saan galing ang batang ito? Tara, tanungin natin. CJ. Bata. Anong anak ka? Bakit ka nandito? Dumating ako para hanapin ang aking ina. Ang iyong ina. Nasa bahay ng Pangulo ba siya? Ano ang pangalan ng iyong ina? Ang pangalan ng aking ina ay, hindi pwedeng sabihin ni ate. Paano kung masama siya? Hindi ko sasabihin sa'yo. Bata, ito ay ang mansyon ng Pangulo ng lungsod. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, huhulihin kita. Hindi ako naniniwala. Fiteng, dakpin mo siya para sa akin. Opo. Bata, narinig kong malakas ang lakas mo. Mag-practice tayo. Kayo ay masasama. Sabi ng nanay ko, hindi pwedeng makipaglaban sa masasama. Hindi ito tinatawag na away. Ito ay tinatawag na pagsasanay. Dapat ay may hangganan. Mahal na batang pinuno. Talagang malakas siya. Walang dapat ipag-alala. Tayo ay magpapaunahan sa pag-ikot ng braso. CJ, kung matalo ka, ibalik mo sa akin ang nanay ko. Sang-ayon ako. Pero, kung ikaw ang matalo, dapat manatili ka dito. Magbantay ng gate. Hindi ako matatalo. Kaya mo yan, ate. Panahon na para ako'y kumilos. Ang lakas na to ay pamilyar. Baka siya ang anak ko. Maaari na bang ibalik sa akin ang aking ina? Maaari na bang ibalik sa akin ang aking ina? Okay lang napakawalan ang iyong ina. Pero kailangan mong sabihin sa akin kung sino ang nanay mo. Kung hindi, hindi ko rin siya mapapalaya. Ang nanay ko ay si Tao Tiantian. Ang nanay ko ay si Tao Tiantian. Tao Tiantian. Fiteng, tawagin mo si Tao Tiantian dito sa akin. Peach Chayan. Anong nangyari, Fei Huwei? Inutusan ka ng batang Panginoon na pumunta sa kanya. Kakatapos lang niyang kumain, di ba? Bakit niya ako pinapapunta? Dabao, bakit ka nandito? Hindi ka ba dapat nasa inn? Bakit ka napadpad dito? Hindi ba ako nag-aalala para sa'yo? Ano bang pinangangambahan mo sa akin? Tao Chayan, ang sakit ng panloloko mo sa akin. Ginoo ng lungsod. Ano ba ang ibig mong sabihin dyan? Mayroon kang tunay na anak na babae. Bakit mo itinatago? May anak akong babae. Anong kinalaman mo dyan? Ngayon, pinagdududahan ko ang batang ito. Siya ang anak ni Xia Olingfeng. Natunay kong anak. Nanay. Totoo bang siya ang tatay ko? Hindi. Sino ang ama ng batang iyon? Namatay na siya. Natalo sa sugal. Natungo sa pagbaril sa ulo. Dugo ang patunay ng pagkakakilanlan. Dugo ang patunay ng pagkakakilanlan. Paano? Natatakot ka? Hindi pwede. Ang anak ko ay nahihimatay sa dugo at takot sa sakit. Bakit mo sinasabing siya ang anak mo? Sasabihin ko rin ikaw ang anak ko. Dahil sa kanyang pambihirang kapangyarihan. Ito ay namana mula sa ating lahi. Isang likas na kakayahan na ipinasa-pasa. Nagsisinungaling ka pa rin. Inay, siya pala talaga ang tatay ko. Ay hindi naman. Anong pangalan mo? Ako si Taolili. Taolili. Magandang pangalan nga. Ito ang aking anak na babae. Anong kinalaman mo dito? Kung ganoon, magpatunay tayo sa pamamagitan ng dugo. Magpatunay sa dugo. Isa itong pamahiin ng mga sinauna, na ang dugo ng dalawang tao ay maaaring magsanib. Isa lang itong pagkakataon. Ano ang dapat kong gawin? Tingnan mo ang kanyang postura. Kung hindi ka sasang-ayon, tiyak na magiging mas nagdududa siya. Tanggapin mo na lang. Ngayon, nagdarasal ako, na itong dalawang patak ng dugo, ay huwag sanang magsanib. Ano pa ang meron kang maidadagdag?
Mahal na pangalawang pinuno. Kung sasabihin kong, ito ay isang aksidente. Maniniwala ka ba, dahil hindi mo pa ito kinikilala? Sabihin mo sa akin, saan ang ama ng bata? Pupuntahan ko siya at hukayin ang kanyang buto. Paano kung magpa-selfie test tayo? Hindi na kailangan. Huwag na masyadong magpahirap. Kaya't inaamin mo na siya ang anak ko. Sa ngayon, mukhang, hindi na natin kayang ingatan si Dabao. Ang ibang mga bata, hindi dapat malaman niya. Siya ang tunay mong anak na babae. Itay at inay. Sa wakas ay nagkita-kita tayo. Bakit pareho ang mga paa na nakaramdam ng init? Pwede ba na ito ay isang pagtatago ng katawan? Narito pa ang ibang mga bata. Tatay, ang lakas mo talaga. Bibigyan kita ng 1-0 puntos. Peach Chayan. Tatanungin kita, isa lang ba ang anak mo? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Nandito rin ba si Sanbao? Ako, syempre, isa lang ang anak na babae ko. Sabi mo, tama ba? Hindi nagsisinungaling ang mga bata. Tingnan mo, bibigyan pa kita ng pagkakataon. Kung may itinatago ka sa akin, gagawin kong mas masakit pa sa kamatayan ang buhay mo. Tatay, ang sama mo naman. Naglalaro lang si tatay at si nanay. Totoo ba? Siyempre. Lily, sa susunod, dito na siya nakatira. Paano naman ang nanay? Siya ang kusinera dito. Siyempre, nandito rin siya. Ayos lang yan. Kailangan kong ipaalam ang magandang balita. Kanino ko ito sasabihin? Sabihin ko kay. Sabihin mo sa mga kaibigan niya. Dabao, nakalimutan mo ba na lahat ng kapitbahay mo ay umalis na? Lahat sila ay lumipat na. Fiteng, ihanda mo ang silid para kay Lily. Tama. Kailangan natin siyang bigyan ng malaking sandbag. Itay, napakabuti mo sa akin. Hindi ba mabuti rin si inay sa iyo? Pareho silang mabuti. Pareho silang mabuti. Lily, sa hinaharap, ito na ang iyong silid. Nasaan si inay? May ibang tirahan si inay. Hindi. Gusto kong manirahan kasama si inay. Lily, mabait ka. Sundin mo si tatay. CJ. Sama ka sa akin sa kwarto ko. Bakit ka pupunta sa kwarto mo? Pupunta ka ba o hindi? Hindi pupunta. Hindi pupunta. Hindi ako pupunta. Wow, malakas si tatay ah. Mahal na lungsod. Ikaw, sa gitna ng gabi ay dinala mo ako dito. Hindi ba ito hindi angkop? Bakit? Nahihiya ka ba? Ikaw pa naman ang nagkaanak sa akin. Nangyari lang iyon sa hindi inaasahang pagkakataon. Ngayon, hindi na iyon hindi inaasahan. Mahal na Panginoon, ang pang-aabuso ng kapangyarihan tulad ng sa iyo. Pagsasamantala sa mga kababaihan. Hindi ba't ito'y labag sa makatarungan? O sa tingin mo, ako ay ganoong klaseng babae? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako. Ano ang gusto mong gawin? Maliban kung handa kang pakasalan ako bilang asawa ng batang pinuno. Gusto mo rin bang maging asawa ng pinuno? Siyempre naman. Sa buong mundo, walang babaeng ayaw maging asawa ng batang pinuno. Kung gusto mo talagang maging ganun, Ginoo ng bayan, bakit ngayon ka lang dumating sa akin? Noong panahong iyon, hindi ko alam na ikaw ang batang Ginoo ng Fijing City. Akala ko, ikaw ay isang taksil na labis na masama. Nalaman ko na ako sa puso mo ay ganitong klaseng imahe. Akala mo ba ikaw ay isang mabuting tao? Harapin mo si Tao Yan Ran. Na ganito, kagandahang walang kapantay. Hindi ako naniniwala na kaya mong hindi magpatalo sa loob ng 7 taon. Kaya lumabas ka sa araw ng aking kasal. Para pilitin akong kanselahin ang kasal. Kaya lumabas ka sa araw ng aking kasal. Para pilitin akong kanselahin ang kasal. Siyempre naman, ginawa ko ito para mapangasawa ka. At maging misis ng batang pangulo ng lungsod. Pero ginawa ko ang lahat ng paraan. Mga nakaraang taon, nangangarap akong lumipad sa mga sanga. At maging isang phoenix. Lumabas ka. Mahal na batang pinuno. Hindi ba't gusto mo ako? 7 taon na ang nakalipas. Dapat ay hindi pa ako masyadong pangit, di ba? Lumayas ka. Kung aalis, aalis na. Neil, buti na lang magaling ako umarte. Kung hindi, tiyak na, mapapahamak ako sa kanya. Sa ngayon, hindi na maaalagaan si Dabao. Kailangan itong ayusin agad. Kailangan kong protektahan ang ibang mga bata.
Apo. Aking apo na babae. Tingnan mo kung sino ang dumating. Lolo. Ang batang ito ay mukhang matibay at malakas. Sobrang kapareho mo noong bata ka. Nga. Nakuha niya rin ang aking likas na lakas. Talaga. Ipakita mo kay Lolo. Gaano kalakas ka. Tumingin si Lolo. CJ. Bukas, Lolo. Magpapadala ako ng tao para palitan ka. Bagong sako ng buhangin. Salamat, Lolo. Ang ina ng batang ito ay si Tao Tianchan. Hindi si Tao Yanran, di ba? Itong si Tao Yanran. Ano ang balak mong gawin? Hindi ko rin alam. Lumaki ka na. Ano man ang desisyon mo. Susuportahan ka ng tatay. Nga pala. Nasaan na si Tao araw-araw? Gusto ko siyang makita. Iniwan ko siya sa bahay. Naging kusinera na siya. Ina ng apo ko. Paano mo siya mapapayag na maging katulong sa kusina? May dahilan ako dito. CJ. Ano bang dapat gawin para maibalik ang puso ni Kuya Feng? Naku, hindi maganda, miss. Dinala ng batang Panginoon ng lungsod ang isang bata pabalik. Lahat ay nagsasalita na siya raw ang kanyang anak na babae. Ano? Dalhin mo ako para makita ko siya. Sino ka ba? Narinig ko na ikaw ang anak na babae ng batang Panginoon ng lungsod. Nga, anong pangalan mo? Ako si Tao Lili. Apelyido mo ba ay Tao? Baka nga anak talaga siya ni Tao Tiantian. Ano ang pangalan ng nanay mo? Ang nanay ko ay si. Sabi ng nanay na huwag makipag-usap sa mga estranghero. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Itong batang ito, walang kahit anong asal. Ginoo, hayaan mong turuan ko siya ng leksyon. Kung siya nga ay anak ng batang Panginoon. Tinuruan mo siya, pero parusang kamatayan iyon. Miss, nagkamali po ako. Lily, ang nanay mo, siya ba ay si Tao Tianchan? Ako ang kanyang ate. Kung pag-uusapan niya, auntie ako sa iyo. Auntie? Naiintindihan ko na, kaya pala ikaw ay ang masamang babae na kumuha sa aming tatay. Kaya nga si Tao Tian, anak ng babaeng iyon. Walang modo talaga. Keyon, pumalo ka sa akin. Opo. Inay, bakit hindi makakauwi ang ate? Dahil ang young master, gusto niya si Dabao-Bao. Gusto niyang makapag-stay si Dabao sa kanya ng ilang araw. Inay, sabi ng pinuno ng lungsod na si ate ay anak niya. Kaya tayo rin ba ay mga anak niya? Totoo ba? May tatay na tayo. Inay, gusto rin naming hanapin si tatay. Hindi pwede. Bakit naman? Kung malalaman niya ang tungkol sa inyo, siguradong kukunin niya kayo at aalisin sa tabi ko. Matitiis niyo bang iwanan si inay? Huwag tayong umalis sa ating ina. Kaya kailangan ninyong pangakuan ang ating ina. Dapat ninyong itago ng mabuti ang inyong kakayahan. Huwag kayong kumilos tulad ni Dabao. Nahanapin siya. Kung mahahalata niya, tiyak na ilalagay kayo niya. Kinuha mula sa tabi ko. Naiintindihan na. Magandang araw, tagapangasiwa. Anong tagapangasiwa? Sinabi na ng batang Panginoon. Simula ngayon, ikaw na ang tagapangasiwa ng kusina. Lahat ng tao dito. Susunod silang lahat sa iyong utos. CJ, sabi ng batang Pangulo ng lungsod. Ngayong tanghalian, gusto kong kumain ng sariwang pagkain. Tagapangasiwa tao, ipakita mo ang iyong galing. Bilang isang food lover ng Generation Z, gagawa lang ako ng kahit ano. Pwede ko kayong talunin. Kayong mga sinaunang tao. Hindi pwede. Kailangan kong pagtakpan na ayaw niya sa akin. Para mapaalis niya ako sa bahay ng Pangulo ng lungsod. Si Yao Lingfeng, maghanda kang malasahan ang akin. Madilim na lutong bahay. Mahal na batang Panginoon, kumain na tayo. Pinagawa ko sa iyo ng mga sariwang pagkain. Isang piraso lang ang ginawa mo. Madilim na meat tea. Huwag mo itong maliitin. Tikman mo. Sobrang masarap. Hindi ako naniniwala na ang bagay na ito ay masarap pa. Talagang masarap nga. Anong tawag dito? Mickey Kerubing. Mickey Kerubing. Bakit ganito kakakaibang pangalan? Narinig ko na hindi ka natulog sa bahay ng pinuno kagabi. Bakit? Ako ba ay may ibang bagay na mas mahalaga kaysa samahan si Lily? Kahit na ako ay nasa bahay ng pinuno, hindi mo naman ako pinapayagang makasama siya. Kailangan kong humanap ng ibang lugar para malungkot. Mukhang
Talaga namang, malalim ang ugnayan ninyo ni Lily. Siyempre, siya ay mula sa akin. Isang piraso ng karne na nahulog. CJ, simula ngayon, pinapayagan ko kayong manirahan ng magkasama. Ngunit, hindi dapat malaman ng iba ang inyong relasyon. Walang dahilan. Hindi ko na kayang kumain ng pina ito. Samahan mo akong kumain. Ayoko namang kumain kasama mo. Ito ay utos. Ano ang ginagawa ninyo? Tao Chian, bakit ka nandito? Hindi mo pa alam. Alam mo ba? Tao yan, Ran. Niloko mo ako ng labis. Aking kapatid na Feng. Hindi ko maintindihan. Ano ang sinasabi mo? 7 taon na ang nakalipas. Yung babae na natulog sa akin sa iyo. Hindi ikaw yun. Kuya Feng, ako yun. Paano naman ang paliwanag ni Lily? Si Lily ay anak namin ni Tao Tian. Ano? Impossible ito. Siyempre, niloloko ka niya. Yun na bata. Hindi talaga pwedeng sa'yo yun. Napatunayan na sa dugo na kayo mag-ina. Walang duda doon. Hindi pwede. Hindi pwede. Simula ngayon, umalis ka sa mansyon ng Pangulo ng Lungsod. Ayokong makita kang muli. Sa pagkakataong ito, makakapagpahinga ka na sa tahanan ng Pangulo ng Lungsod, di ba? Hindi pwede. Kung ganito pa ang sitwasyon, baka matuklasan niya ang tungkol sa lahat ng mga bata. Dahil hindi niya ako pinapalaya ng kusa. Mag-iisip ako ng paraan. Pinasisikipan siya ng opinyon ng iba. Pinalayas ako. Talagang kakaiba itong batang Panginoon. Sabi niya ay pakakasalan niya ako. Bigla na lang siyang nagbago. Talagang isang walang kwentang lalaki. Itinataas ako bilang supervisor. Akala ko ay talagang gusto niya ako. Tinitingnan ko siya. Parang gusto lang maglaro. Hindi naman talaga siya gustong maging responsable. 8 Wonder. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang batang Panginoon. Gusto siyang pakasalan. Mahirap sabihin. Narinig ko na si Gandhi. Tao, ay binalayas na mula sa tahanan ng pinuno ng lungsod. Kaya kailangan nating magmadali upang mapasaya. Ang dakilang budha na ito. Tagapangasiwa. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre. Ngayon, kayo. Kailangan mo akong tratuhin ng mabuti. Kapag naging asawa ako ng punong bayan, sisiguraduhin kong hindi ko kayo pababayaan. Salamat, Ginoong Tao. Mahal na kabataan ng bayan. Ngayon, usap-usapan sa bayan. Ang chismis tungkol sa iyo at kay Yan. Tao. Ano? Totoo ito. At talagang nakakaalarma ang mga balita. Ano ang sinasabi? Sinasabi na ikaw at si Tao Yan Ran ay nagkansel ng kasal. Dahil sa pag-aasawa kay Tao Tian Tian. At nilabag ang pangako. Isa siyang walang kwentang lalaki. Mahal na pinuno. Dahil sa araw-araw na ito. Nagbigay siya sa iyo ng anak na babae. Mas mabuti pang. Diretso mo na siyang pakasalan. Hindi ito bagay na dapat mong pakialaman. Alam ng bata na siya ay nagkamali. Siya at ang mga babaeng mahilig sa material na bagay sa mundo. Walang pagkakaiba. Hindi ko siya pakakasalan. Suriin mo. Saan nagsimula ang chismis? Sabihin mo. Si Tao Shen. Tama nga siya. Magpakatatag ka pa. Tagapangasiwa Tao. Pagkatapos nito, kapag naging asawa ka na ng Panginoon ng lungsod, huwag mo kaming kalimutan ha. Nga, galing tayo sa iisang lugar. Huwag kang mag-alala. Kapag ako'y umunlad na, hindi ko kayo makakalimutan. Tao Tianchen, tinanggal ka na. Bakit naman? Mali iyon. Hindi ko pa nababayaran ang gasto sa salo-salo. Hindi ako makaalis. Hindi mo na kailangang bayaran. Xiao Lingfeng, hindi ka dapat maging bastos. Paano mo maitatago ang iyong pagkatao? Hindi mo na ba ako kilala? Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Palayasin mo siya. Ayan, Gyu. Tao, pasensya na. Mga anak, may magandang balita ang inyong ina. Anong magandang balita? Simula bukas, hindi na kailangan magtrabaho sa tahanan ng pinuno. Ang saya. Ina, so hindi ka na pupunta sa tahanan ng punong lungsod. Na, paano si ate? Ikaw, Erbao, para sa inyo, kailangan lang talagang magtiis ni nanay para kay Dapao. Gutom na ako. Gutom na ako. Mama, pupunta ako para bumili ng pagkain para sa iyo. CJ. May nagbebenta ng bao dito. Boss, itong bao mo, pwede bang utangin? Walang pera, anong bao ang kakainin? Kumain ka ng basura.
Ikaw ang kumakain ng basura. Basura. Nga. Pwede akong mangolekta ng basura. Mahal na alkalde. Si Qiangi. Peach, bakit nandito siya? Nakakatuwa. Sundan natin at tingnan. Huwag magpahalata. Si Qiangi. Tao ay nangangalakal para lang makabenta. Kulang na kulang ba siya sa pera? Ang galing. Sa wakas, hindi na ako magugutom. Ano nang ginagawa mo dito? Ano? Nandito ka ba para pakasalan ako? Naisip ko na. Maaari kitang pakasalan. Ano? Pakasalan mo ako. Akala ko, masisiyahan ka sa narinig mo. Siyempre, masaya ako. Kaya sumama ka sa akin pabalik. Hindi pwede. Bakit? Dahil nagsisisi na ako. Peach Chayan. Nagawa mong magalit ako ng husto. Akala mo makakatakas ka pa. Mahal na kabataan ng lungsod. Noong panahong iyon, ikaw, ang nagpatalsik sa akin mula sa tahanan ng punong lungsod. Alam mo ba, nagawa mong saktan ang puso ko ng labis. Ikaw. Ngayon, maaari ka nang sumama sa akin. Pabalik sa punong bahay ng Panginoon ng lungsod, di ba? Ako, kung hindi ka magsasalita, ipagpapalagay kong pumayag ka na. Sobra ka namang mapang-api. O sabihin mo na lang kung saan ang bahay mo. Sasama kita pa uwi. Wag na. Kung mahahalata mo ang ibang mga bata, sigurado akong wala na akong makukuha. Nakatira ako sa isang inn. Malapit lang dito. Ayos lang. Dapat lang nasamahan kita pa uwi. Talagang hindi na kailangan. Tao Tianqian. Ikaw ba ay, may iba pang bagay na itinatago sa akin. Nangangako ako, na sa pagkakataong ito wala talaga, na itinatago sa iyo. Ito ay akin. Inuutusan kitang bumalik sa general na palasyo. Para sa paunang bayad sa kusinera. 100 liang. Sapat na ba? Sapat na, sapat na. Ang taong ito ang labo-labo talaga ng mood. Mga anak, bumalik na ang ina ninyo. Inay. May masamang balita ang nanay, na kailangan kong sabihin sa inyo. Ito ay, kailangan nang bumalik ng nanay sa tahanan ng alkalde para magtrabaho. Ang galing. Ang galing. Kayo, nanay, ganyan, ate. Hindi ka na magiging nag-iisa. Totoo ba yan? Siyempre. Maglaro ng isip kasama si Inang. Medyo bata pa kayo dyan. Huwag kayong mag-isip na hindi ko alam. Alam ko kung ano ang iniisip ninyo. Akala ko'y isang kahangahangang tao ang taong iyon. Hindi ko akalain na agad siyang tinanggal. Sabi ko na nga ba, paano naman mapapansin siya ng batang Panginoon? Mas mabuti na wala siya. Mas tahimik na ang kusina natin. Sa wakas, tahimik na tayo. Magandang umaga. Tao Qian, hindi ka ba tinanggal na? Bakit bumalik ka pa? Tinawag niya akong bumalik. Hindi na talaga ako kayang pakawalan. Sabi ko na nga eh. Hindi siya makawala sa akin. Sabi ko na, 8,088. Ikaw ang tanging nararapat na maging tagapangasiwa. Tama. Sobrang gusto namin na makabalik ka na agad. Tingnan mo, inayos na ang upuan para sa iyo. Talagang naiintindihan ninyo. Ikalawang kapatid, hindi tayo pinapayagan ni inay na lumabas. Miss ko na si ate. Nga, si inay at si ate. Nasa tahanan ng punong lungsod sila. Baka hindi na nila tayo gusto. Hindi mangyayari iyon. Siguradong hindi tayo iiwan ni inay. Hindi ko rin alam. Kumusta na kaya ang ate ngayon? Baka gusto kong lumabas at tingnan. Hindi pwede, kasi ikaw ang nagtanong kaya nangyari ito. Dahil dito, dinala ng tatay ang ate. Ngayon wala na ang ate. Dito, ako ang masusunod. Gamitin mo na ang iyong malayong paningin. Tingnan mo kung anong ginagawa ni ate. CJ. Nasa kwarto si ate, nagbabalibag ng sako. Talagang dedicated si ate. Masama na, may panganib si Inang. Anong balak nyo? May paanyaya mula sa matandang pangulo ng lungsod. Ano ang gusto ng matandang pangulo ng lungsod sa akin? Malalaman mo rin yan mamaya. Pupunta ako para iligtas si inay. Pupunta ako. Hindi pwede.
Wala si inay at ate ngayon. Ako ang may sabi dito. Pangatlong kapatid, manatili ka dito para alagaan si Lele. Ako ang pupunta para iligtas si inay. Mag-ingat ka, pangalawang ate. Ay, ano ito? Ulat kay Bantay Fi. Ito ay isang baboy. Baboy. Tara na. Enye. Talagang nakakatawa. Anong pinagtatawanan mo? Bumalik ka, minsan ng lungsod. Katatapos lang makita na may dalawang tao, na may dalang baboy palabas, na nakabalot pa sa sako. Nakakatawa talaga. Huwag mo na silang alalahanin. Nasaan si Tao Tian? Si Kiangi. Tao, dapat nandoon siya sa kusina. Katatapos lang niyang pumunta roon. Wala naman. Kakaiba naman. Saan pa ba sila pupunta? Hindi ba yung baboy kanina? Sinusundan. Anong gusto ninyong gawin? Anong balak? Sabi ni Miss Tao, ipapakita niya sa'yo ang kulay. Hindi mo ba gusto makipaglaro sa mga ligaw na lalaki? Hayaan mo tayong dalawa. Nasamahan ka ng mabuti. Ayaw. Ayaw. Kapag sinabi ng babae na ayaw, iyon ay gusto. Tama na. Tama na. Alam niyo ba kung sino ako? Ako ay babae ni Xiao Lingfeng. Kung gagawin niyo akong masama, siguradong mamamatay kayo, alam niyo ba? Mahal na binata. Huwag mong gawing maganda ang sarili mo. Ang babaeng pakakasalan ng mahal na binata ay si Miss Tao Yanran. Hindi ikaw. Isang babaeng malandi na walang kapantay. Ikaw. Nagsasalita ka ng kalokohan. Sige na. Alagaan mo kami ng mabuti. Kapag sinamahan ka namin sa iyong pag-alis, maging mahinahon din kami. Tigilan mo. Tigilan mo. Bitawan mo ang nanay ko. Fifi. So, may mga anak ka na pala. Sino ang ama? Isang ligaw na lalaki. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ayos lang. Ipapadala ko na muna ang batang ito sa kabilang buhay. Sino? Sino ba siya? Multo. Hahawakan mo ang babaeng ko. Kamatayan na ito, lalaking batang prinsipe. Pakiusap, patawarin niyo kami. Patawarin mo kami, minsan ng lungsod. Alam namin ang aming pagkakamali. Fiteng. Dalhin sila pababa. Mahigpit na interogasyon. Inay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Basta't ligtas kayo, okay na iyon. Ano man ang tawag mo sa kanya? Peach Chayan. Anak mo rin siya. Pangit na ama. Dumating ka rin ba para iligtas si inay? Tapos na. Nadiskubre na naman. Kaya bang iligtas ni tatay si inay? Ipinapakita na malaki ang kanyang pananagutan. Binibigyan ko rin siya ng 10 puntos. Anong pangalan mo? Ako si Tao Fifi. Ano ang iyong superpower? Mayroon akong matalim na paningin at pandinig. Tunay ngang anak ako ni Xiao Lingfeng. Sama ka sa tatay pabalik sa bahay. Hindi pwede. Ayaw mo bang makasama si Lily? Gusto. Uwi kasama si tatay. Hindi pwede. Si Tao Tian, siya ang anak ko. Siya ang anak mo. Siya rin ang anak ko. Sinasabi mong dalhin na lang. Bakit naman? Magkano? Ibibigay ko sa'yo lahat. Gusto ko lang ang anak ko. Xiao Lingfeng. Huwag mong kalimutan. Sila'y aking isinilang. Inalagaan ko sila ng 7 taon. Sila'y aking isinilang. Sabi mo, kung gusto mong dalhin mo. Walang paraan. Maaari tayong mag-usap ng maayos. Walang bayad. Pwede rin ang iba. Wala kang kulang sa lahat. Pero kulang sila. Ano ang kulang sa kanila? Ang kulang sa kanila ay pagmamahal ng ama. Kayo ba ay kulang? Nakita mo ba? Maaari mo bang hayaang lumaki sila sa ganitong kapaligiran? Si Lily ay lumipat na. Pumunta na sa tahanan ng pinuno ng lungsod. Maaari mo bang paghiwalayin sila? Gusto mo bang dahil sa iyong makasarili ay mawala sa kanila ang kanilang ama? Makasarili? Talaga bang makasarili ako? Matanda na ang tatay ko. Nais lamang niya ng isang apo. Kung alam niya na mayroon siyang 2 apo na babae, tiyak na magiging masaya siya. Sana maintindihan mo. Ang mga bata ngayon ay naguguluhan lamang. Kung matutuklasan nila na si Xiao Lingfeng ay hindi isang karapat-dapat na lolo, tiyak na babalik sila sa akin. Ngayon, maaari mo nang dalhin sila. Pero kung dumating ang araw na ayaw na nilang makasama sa'yo, palagi kong kayang kunin sila. Pipirmahan ko ang kasunduan mo.
Lily, tingnan mo kung sino ang dumating. Ikalawang ate. Bakit ka nandito? Dala kami ni Itay. Sinabi pa ni Itay na pwede rin akong tumira sa tahanan ng pinuno. Ayos lang iyon. Nasaan ang isa ko pang apo? Lolo. Ay naku. Talagang mapalad ang tatay ko. Dati wala akong apo. Ngayon, biglang may dalawa na. Lolo, ang gwapo mo naman. Ang kagwapuhan ng tatay. Ay namana mo siguro, di ba? Ang batang ito ay talagang mahusay sa pagpapasaya sa mga tao. Siyempre, ikaw ang nagturo sa kanya, di ba? Nga, napakabait ng nanay sa atin. Hindi madali para sa nanay na palakihin tayo. Pwede mo bang dalhin siya pabalik? Kayo naman, mabuti na lang na nandito kayo. Isang tao, isang kwarto. Anong nangyayari? Sabihin mo lang kay Lolo. Gusto ko yung buwan sa langit. Lolo, magpapadala rin siya ng tao para kunin ito. Salamat, Lolo. Napakabait. Nakausap ko na ito. Si Tao Tian ay isang mabuting babae. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Kahit na gumastos ka, o isakripisyo ang iyong anyo, dapat mo siyang makuha. Tatay, itong Peach araw-araw, hindi basta-basta ang babae. Alam ko naman yan, na makakapagbigay sa akin ng kambal ang babae. Hindi ba't hindi siya basta-basta? Sabi nga ng kasabihan, natatakot ang maliit na puno sa tatlong pag-alog. Ang matapang na babaeng ito, natakot din sa tatlong pang-aakit. Ang batang si Tao Tian, handang guluhin ang kasal mo. Ipinapakita nito na siya ay may damdamin para sa'yo. Dapat mo nga, magsikap kang habulin siya. Doon ka magkakaroon ng pagkakataon. Tungkol naman sa si Tao Yanran. Kung gusto mong pakasalan siya bilang ikalawang asawa, hayaan mo siyang maging ikalawa. Kung gusto mo naman, na huwag na kayong magkita pa, paalisin mo na siya. Lumaki ka na ngayon. Hindi na kayang kontrolin ka ng tatay, di ba? Mga apo, nandito si Lolo para makipaglaro sa inyo. Takot ang mga dalaga sa tatlong pang-aakit. Lel, Dawdew, baka magalit kayo sa inang. Hindi ko kayo papayagang makipagkita kay Itay. Naiintindihan namin, inang. Huwag kang mag-alala, inang. Palagi akong nandyan sa tabi mo. Kayo ang pinaka nagmamahal kay inang. Halika, hayaan mong yakapin ka ni mama. Mahal na punong lungsod. Ang tunay na salarin sa pagdukot kay yan. Tao, ay nakuha na sa pamamagitan ng pagtatanong. Mag-enjoy kayo muna. Tatay, lalabas lang sandali. Sino? Si Qiangi. Tao Yanran. Kunin mo siya at dalhin siya sa akin. Tatay, sinabi kanina na gusto niyang manghuli. Hindi ba niya gustong hulihin ang dalawang kapatid? Susundan ko siya nang hindi humihiwalay. Binibining tao, maghintay ka muna dito. Paparating na ang batang pangulo. Ito siya, ang masamang babae na gustong agawin ang tatay namin. Hindi siya dapat payagang mangyari. Manatili sa tabi ng tatay. Tingnan ang saloobin ni Fipeng. Mukhang ito ay isang pagdukot. Nabisto na ang nangyari kay Tao Tian. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapabalik si Kuya Feng sa tamang landas. Kuya Feng, ito ay sapilitan mo sa akin. Hindi ako naniniwala na nakuha kita, at maiiwasan mo ako. Masamang babae, gusto mong saktan si Itay. Kaya't lalaruin natin ang laro. Ate, hanapin natin si Inay. Inay, Lily, Fifi, kumusta ang tulog ninyo kagabi? Nakatulog ba kayo ng maayos? Ano ang tingin ni Itay sa inyo? Mama, tara na, sumama ka sa amin. Sasamahan ko kayo. Kuya Feng, nandito ka na. Tao Yanran. Ang laki ng tapang mo. Nasaktan ang babae ko, at ang anak ko. Kuya Feng, hindi ko maintindihan. Ang sinasabi mo, yung mga tanga na inarkila mo, ay nagsisiwalat na. Ikaw ang naghanap ng tao, na kumidnap kay Tian Tian. Kung hindi dahil kay Fifi, na nakapagpigil sa oras, malamang na si Tian Tian ay nagdusa sa iyong mga kamay. Fifi? Sino si Fifi? Siya ang pangalawang anak namin ni Tian Tian. Ano? Maliban kay Lily, may isa pa kayong anak. May isa pa kayong anak. Hindi mo inakala, di ba? Araw-araw niyang ipinanganak sa akin ang dalawang bata. Dalawa. Paano siya nagkaroon ng ganitong swerte? Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Mayroon ka pa bang gustong sabihin? Kuya Feng, nagkamali ako.
Ginawa ko ito dahil sobrang mahal kita. Kaya ko ito nagawa. Napakabodong desisyon. Pakiusap, humihingi ako ng tulong. Patawarin mo ako. Basta hayaang manatili ako sa tabi mo. Gagawin kong alipin mo kahit ano pa. Nanghihingi ako sa'yo. Sa ganito nakalala. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Kuya Feng, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat ginaya ang ate mo. Para lokohin ang tiwala mo. May mga anak na kayo. Dalawa pa nga. Hindi na ako pwedeng makisawsaw sa relasyon nyo. Hindi na talaga pwede. Salamat at may alam ka. Kuya Feng, mahal kita. 7 taon na. Dahil sa 7 taong ito, patawarin mo ako, okay ba? Kapatid na hangin, basta't inumin mo ang tsaa na ito. Handa akong gawin ito. Umalis na mula sa iyong buhay. Paano? Natatakot ka ba sa akin? Na naglagay ng gamot dito. Iinumin ko para makita mo. Iinumin ko. Maaari na bang umalis ngayon? Huwag kang magmadali, Kuya Feng. Alam ko. Kailangan mo ako ngayon. Sobrang kailangan mo ako. Binigyan mo ako ng gamot. Tama iyon. Ito ang makakapagpasaya sa iyo. Na para bang nasa langit. Na may halong ligaya. Pabayaan mo na akong magtagumpay. Huwag mong isipin. Kung hindi mo ako hahawakan, mamamatay ka dahil sa pagkasira ng mga ugat mo. Kuya Feng, ikaw ang batang pangulo ng lungsod ng Fijing. Bakit? Pipiliin mong magpakamatay. Ikaw, babaeng masama. Fiteng. Fiteng. Mahal na Panginoon, ilagay ang babaeng ito sa bilangguan. Kapatid na Feng, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Kuya Feng, bitawan mo ako. Itay, nandito na si Inay. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Ay naku, kalmado ka lang. Bully. Kayong dalawa, kung gagawin niyo pa to, ayaw ko na sa inyo. Naiintindihan. Sige na, tara na. Ayos lang kayo dalawa. Katatapos mo lang tumira dito ng isang gabi. Kaya nagsimula na ang siko mo. Nalumi ko palabas, di ba? Inay, hindi dayuhan si tatay. Na, Inay. Gusto lang naming magkabati kayo ni tatay. At magkaayos muli. Ang mga bagay namin dalawa. Hindi nyo kailangan makialam. Inay, ayaw mo ba? Kay Itay. Ako. Gusto mo si Tito Tianyaw. Huwag kang magbula. Wala akong kinalaman kay Tito Tianyaw. Nasa nakaraan na iyon. Totoo ba? Siyempre. Ngunit gusto namin ng buong pamilya. Masama ba iyon? Mga anak, ano sa tingin ninyo? Ganito ang nanay. Hindi ba ito labis na? Nanay, lahat ay may karapatang pumili ng kanilang kaligayahan. Sinuportahan kita. Ngunit, hindi ba kayo gusto? Kasama ba si Itay? Gusto ko. Pero kami, mas gusto naming masaya ka. Talagang nakakabighani si Inang. Napakakomplikado ni Inang. Siguradong hindi sapat ang ginawa ni Itay. Kailangan kong personal na imbestigahan. Ano ang nasa isip ng tatay? Tatay na walang kwenta. Gusto mo bang malaman kung paano mapapaamo si Inay? Kanino naman ito nakalokohan? Ah, CJ. Ginoong tao, may nag-utos sa akin na ibigay ito sa iyo.
Hinto. Saan ka pupunta? Ang swerte mo naman, Young Master Xiao. Pupunta ako sa palengke. Bibili ng gulay. Ikaw din ba ay lalabas? Hindi ko kailangang mag-report sa'yo kung saan ako pupunta, di ba? Hindi kailangan. Sakay ka na. Hindi ka ba pupunta sa palengke? Sasabay kita. Hindi na kailangan. Kaya ko namang mag-isa pumunta. Ito ay utos. Anong kakainin natin ngayong gabi? Paano kung hotpot? Hotpot? Ano iyon? Kapag natikman mo na, malalaman mo. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, ikaw ay ang namamahala sa kusina ng punong bayan. Ganyan ka lang sasagot sa tanong ko. Ikaw, sakay. Kung ang hotpot ay may tamis na tulad kanina, ayos na rin iyon. Salbahis. Tunay ngang meron. Kanina ganito ka, ano ba talaga ito? Paano mo ako masisisi? Sisiwain. Sisiwain mo ang tagapangalaga ni Fiteng. Sisiwain mo ang kanyang kakayahan sa pagmamaneho. Tama ka. Fiteng. Bawasan ng 50 tael ang sahod mo sa buwang ito. Bawasan ng 50 tael. Tagapangasiwa ng Peach. Narito na ang palengke. Mahal na batang Panginoon, mukhang may magandang ugnayan kayo ni Env. Tao, mahirap makalabas kaya't pareho pa kayong dumating sa parehong oras. Fiteng. Magandang ipinakita. Sa katapusan ng buwan, makakakuha ng 500 tael na gantimpala. Mahal na batang pinuno. Sobrang gwapo mo talaga. Tio, gusto mo bang magbasa ng kapalaran? Bata, marunong ka bang magbasa ng kapalaran? Nga, tama ba ang mga sinasabi mo? Huwag kang humingi ng pera. Magkano ang bayad sa isang hula? 10,000 isang hula. Sige lang, gusto kong makita. Kung may kakayahan ka, nakunin ang perang ito. Halika na. Tio, ano ang gusto mong bilangin? Tadhana. Tadhana. Tio, may gusto ka bang tao ngayon? Siyempre meron. Anong pangalan niya? Peach Chayan Chayan. Bakit ka tumatawa? Tio, ano ang gusto mo sa kanya? Nga, ano ba talaga ang gusto ko sa kanya? Siya ba bilang tao? O dahil siya ang ina ng aking anak, tungkol sa pagkakakilanlang ito. Kung ikaw, Tio, hindi ka makatitiyak na talagang nagmamahalan kayo. Natatakot akong hindi kayo magkakasama. Nakarinig siya. Ano ang sinasabi ng puso ko? Kung Tito, hindi mo masisiguro ang sarili mo. Natunay at taos puso mong minamahal ang isa't isa. Kung ganoon kayo ay magkasama, siguradong hindi kayo magiging masaya. Kaysa ganito, mas mabuting huwag na kayong magsama. Bakit parang ang tono ng pagsasalita mo ay mas kahawig ng isang tagapamagitan, hindi ng isang manghula? Ganun ba? Siyempre naman. O sige, Tito, umuwi ka na lang. Bakit? Bakit nga? Sabi nga, kapag tapat ang puso, may kapangyarihan ito. Kung hindi tapat ang puso mo, tiyak na hindi magiging tama ang mga hula ko. Kaya ang sinabi mo kanina, siyempre, kasinungalingan din iyon. Hindi ko akalain na makarating ako dito. Maniwala sa isang batang marunong magbasa ng kapalaran. Nakakatawa talaga kung sabihin sa iba. Lel, anong nangyayari sa'yo? Nagpapanggap kang mahiwaga dito, at nagbasa ka pa ng kapalaran sa iba. Inay, ginagawa ko ito para tulungan ka naman. Ano ang maitutulong mo sa akin? Tao Chayan Chayan. Anong tawag mo sa batang ito? Tao Lily. Anong tawag mo sa babaeng ito? Inay, Tao Chayan Chayan. Talagang kaya mo. Bigla mo akong pinanganak ng 3 anak. Pakawalan mo ako. Anong gusto mong gawin?
Dadalahin ko si Lele. Pabalik sa punong bahay ng lungsod. Hindi pwedeng sumama si Lele sa'yo. Si Lele ay laman ng puso ko. At ngayon, hindi siya kayang iwan ako. Hindi siya pwedeng sumama sa'yo. Madali lang yan. Sumama ka sakin pa uwi. Bakit ako susunod sa'yo pa uwi? Sa tingin mo, may karapatan ka pang makipag-usap sakin. Ang taas ng boses ng tatay. Bibigyan kita ng 1-0 puntos. Bakit wala akong karapatan? Dahil sila ay mga anak ko. 7 taon na ang nakalipas, ako ang nagdala sa kanila sa mundo. Gusto mong kunin sila. Gusto mong dalhin sila mula sa aking tabi. Dahil ikaw ay isang mataas na pinuno. O, dahil lang sa yung 1 minutong pagsisikap mo 7 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 7 taon, alam mo ba kung ano ang naranasan ko? 7 taon na ang nakalipas, doon ako nanganak sa isang sirang templo. Sa bingit ng kamatayan, noong ako'y nasa panganib, nasaan ka? At mayroon pa. Kapag sila ay may sakit, at walang pera para bumili ng gamot. Kapag ako'y nagmamakaawa sa doktor, nasaan ka? Kapag sila'y umiiyak at humihingi ng tulong. Kapag ako'y umiiyak sa sakit, nasaan ka naman? Alam ko. Ano ang alam mo? Alam mo ba ang mga pinagdaraanan ko sa mga nakaraang taon? Maaari akong. Ano ang maaari mong gawin? Maaari mo bang ipagpagbawi ako? Sinasabi ko sa iyo, mahal na batang Panginoon, hindi ko kailangan ang mga iyon. Mahahalagang ginto at pilak mo. Bilang kapalit sa akin. Hindi ako interesado sa mga murang pera na iyon. Lel, tara na. Salbahis. Araw-araw. Aaminin ko. Noong una, hindi kita masyadong kilala. Nais ko lang silang dalhin sa tahanan ng punong bayan. Ngunit ngayon, malinaw na sa akin. Gusto kong makasama ka upang alagaan silang lumaki. Sama-sama nating ingatan ang pamilyang ito. Xiao Lingfeng. Ang tigas mo talaga. Ngayon ba ay lulubayan mo na? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako papayag sa ganyang paraan mo. Tatay, nanay, huwag na kayong mag-away. Ako ang may kasalanan. Uwi na ako. Ayos na ba? Okay na ba? Lel. Lel, wala ka bang problema? Lel, wala ka bang problema? Nakatakot ka sa nanay mo. Walang anuman. Mahal na batang Panginoon. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong anak. Anong karapatan mong maging ama nila? Tungkol ito sa akin. Hindi mo na kailangang makialam. Mas mabuti pa, maghanap tayo ng ibang lugar para pag-usapan ito. Wala akong masyadong pag-uusapan sa iyo. Araw-araw, siya ang aking kababata. Itong mga bata, sila rin ang aking inaalagaan kamakailan. At patuloy ko rin silang nasa paghahanap kay Tao Tian. Sigurado ka bang ayaw mo akong kausapin? Gusto kong makipag-usap. Pumunta ka sa tahanan ng pinuno. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong sabihin. Alam kong ikaw ang ama ng mga bata. Ngunit hindi ko isusuko si Tian. Pakiusap, makipag-usap ka sa kanya. Panatilihin ang distansya. Nanganganib ka sa akin. Walang banta. Sa tingin ko lang, ang batang Panginoon ay may kapangyarihang magpatawag. Kahit anong babae ay kaya niyang makuha. Hindi siya kulang sa araw-araw. Kaya nagkamali ka sa sinabi mo. Ang kulang sa akin ay ang babae na si Tao Tiantian. Kailangan mo talagang agawin si Tiantian sa akin. Mali ka na naman. Hindi ako ang umaagaw sa iyo. Kundi siya. Siya talaga ang ina ng aking anak. Huwag mo ring kalimutan. Ang nagdala sa kanya ng pinakamasakit ay ikaw din. Ito ay tungkol sa aming pamilya. Hindi mo na kailangang mag-alala. Umiti ka naman. Dumating na si Itay. Ano ang sinabi niya sa iyo? Wala naman. Lel, gusto mo bang makasama si tatay? O gusto mo bang makasama si nanay? Gusto kong makasama ang tatay at nanay. Tayo'y isang pamilya. Masaya tayong magkakasama. Hindi ba? Tatay at nanay. Kayong maghalikan kayo. Sige ba? Sige, ikaw. Talagang niloloko mo ang nanay mo. Maghintay ka lang. Nanay, nagkamali ako. Huwag mong saktan ang anak ko. Kung talagang hindi ka makapagtiis. Sige, saktan mo na ako.
Ginoong Zhao. Ano ito? Hindi na kailangang magluto ngayong gabi. At wag na rin kaming istorbohin. Pero paano ang mga apo ko? Nasa likuran. Lolo. Lolo. Nabulag na ba ako sa aking katandaan? Ito. Bakit may isa pang bata dito? Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Matandang punong bayan. Tatlo sila. Apat ito. Ito. Sino ang nagsasalita? Sino ang nagsasalita? Lolo, ako si Tao Daw Daw. Daw Daw. Bakit hindi ka makita ni Lolo? Lolo, nandito ako. Naging invisible lang ako. CJ. Sige na. Ako ay lilipad sa Mirror City. May susunod na sa akin. Lolo. Binatang lungsod. Magpakatatag ka muna. Peach Chayan Chayan. Ang galing mo talaga. Pinanganak mo ako ng 3 anak. Sa totoo lang. 4 pala. Saan ang ika-4? Siya ay isang invisible na bata. Ayos. Tao Tianchen. Talagang ang galing mo naman. Anong balak mong gawin? Ikaw ang ina ng anak ko. Sinasabi mong gusto kong gawin. Pero sa pagitan natin, ay isang hindi pagkakaunawaan. Pero bakit parang ganito ako nararamdaman? Maganda ang hindi pagkakaintindihan na ito. Talaga bang handa ka nang bumalik sa tabi ni Xiao Lingfeng? Sa kabila ng lahat, siya ang ama ng bata. Gusto ko pa rin. Nabigyan ng bata ng isang buo at kumpletong pamilya. Mukhang, sa buhay natin, wala na tayong kapalaran. Nais ko kayong maging masaya. Salamat. Pupunta ako para ihanda ang karwahe. Ang bilis mong bumalik. Bakit kayo nandito? Pinalayas mo kami mula sa Fijian City. Dahil dito, wala na tayong anuman ngayon. Ano bang ginawa natin dito? Kayo ang nagdala sa sarili niyo sa ganitong sitwasyon. Ang tigas talaga ng dila mo. Gusto niyo bang patayin ako? Kung papatayin niyo ako, hindi kayo palalampasin ni Xiao Lingfeng. Patayin ka. Hindi pa kami kasing tanga. Nang ganyang antas. Ano ang gusto ninyong gawin? Masama na, may panganib ang ina. Saan ito? Aking magandang kapatid. Ikaw iyon. Sarili kong inilibing ang aking kaligayahan. Gusto kong maranasan mo rin. Ang lasa ng kawalang pag-asa. Anong balak mo? Gusto kong ikulong ka dito. Para hindi ka makalabas habang buhay. Tingnan natin. Kung gagawin ni Kuya Hang ang lahat para sa iyo, hindi magpapakasal habang buhay. Pinananatili kitang dalisay para sa iyo. Parang baliw ka na. Ako ang baliw. Ikaw ang pumilit. Pagkalipas ng 1 o 2 taon, makakalimot si Kuya Feng sa'yo. At kusa niyang aalalahanin ang kabutihan ko. Pagdating ng panahon, ako pa rin ang magpapakasal sa kanya. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Kung magtatagumpay ka o hindi. Nakasalalay. Hanggang kailan ka makakabili dito? Huwag ka nang lumaban pa. Hindi pa kita pinapatay ngayon. Ito na ang pinakamalaking awa para sa'yo. Na maibibigay ko. Hala ka. Kahit mamatay ako araw-araw. Hindi ko kayo hahayaang magtagumpay. Madaling magsalita ng matapang na salita. Ang mahalaga, wala ka ng pagkakataon. Nakipaglaban kami. Sumpain kayo. Huwag kayong mamatay ng maayos. Ngayon lang kayo makakapagsalita. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kahiyan. Hindi ba gusto mo ng mga wild na lalaki? Naghanap ako para sa iyo ng isa. Pinakamababang pulubi. Sandali lang. Hayaan mo siyang. Alagaan ka ng mabuti. Tulong. Bitawan mo ako. Noong nakaraan, nakatakas ka. Ngayon, hindi ka magkakaroon ng ganitong swerte. Bitawan mo ako. Kahit anong sigaw mo. Walang darating para iligtas ka. Hindi iyon tiyak.
Kapatid na Feng, tao yan Ran. Paulit-ulit kitang pinatawad. Hindi ka lang hindi nagsisisi. Kundi lalo pang nagiging mas masahol pa ang pagbayad sa akin. Ikaw na babae na may pusong ahas at makamandag. Paano mo nahanap dito? Dahil sa tulong ng aking mahal na anak na babae. Yan Ran, sa kabila ng lahat ng ito, wala na tayong magagawa kundi mamatay na kasama ang lahat. No text recognized. Si Xiao Lingfeng ay may mataas na kakayahan sa martial arts. Hindi tayo pwedeng makipaglaban ng basta-basta. Kailangan nating gumamit ng talino. Ako na ang mauna para hawakan siya. Kapatid na Feng, wala na rin akong ibang mapuntahan. Ito lang ang natitirang paraan. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Sige na. Palayain mo si Tao Tianchen. Kapatid na Feng, sa totoo lang, may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Nasaan ang aking punyal? Nasa akin ito. Sino? Sino ang nagsasalita? Maliit na pangulo ng lungsod. Nagkamali kami. Pakiusap, patawarin mo kami. Fipeng, ihatid mo sila sa akin. Araw-araw. Ayos ka lang ba? Salamat kay Sanbao sa pagkakataong ito. Sanbao. Ang ganda ng buhok mo. Naalala mo ba ang jade na suklay na hawak mo? Ito ang iniwan sa akin ng nanay ko. Noong bata pa ako. Palagi niya akong sinusuotan ng buhok gamit ang suklay na ito. Ngunit simula nang pumanaw ang nanay ko, nangako ako sa sarili ko na tanging ang mga mahal ko lang ang maaaring gumamit ng suklay na ito para suklayin ang buhok ko. Araw-araw, handa akong samahan ka sa pagsuklay ng buhok habang buhay. Mula sa itim na buhok hanggang sa puting buhok. Inaanyayahan ang bagong kasal na pumasok. Unang pagyuko sa langit at lupa. Ikalawang pagyuko sa mga magulang. Pagyukong mag-asawa sa isa't isa. Ipinapasok sa silid. Pangwakas na, wala ba akong karapatang magpakita?